Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1590-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Raymond nang malaman niyang buntis din si Kelly. Ang balita ng pagkakaroon niya ng dalawang apo ay walang alinlangan na magandang balita. Gayunpaman, nabasa ito ng katotohanan na tiyak lamang niya ang kaligtasan ng isa sa kanyang mga apo. Ang kaligtasan ng isa ay isang misteryo pa rin. Ayon sa mensaheng iniwan ng kanyang anak na si Alvin, si Kelly ay dinala ng kanyang kambal na kapatid na babae. Bukod dito, maganda rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kambal na kapatid. Mukhang ligtas si Kelly sa ngayon. Gayunpaman, ito ay ibang kwento para sa bata sa tiyan ni Kelly. Kung gagawin ng fire worship sect si Kelly na kanilang saint girl, kapag nalaman nilang buntis siya, hindi lang nila siya papatayin, kundi pati na rin ang sanggol na nasa tiyan niya. Ito ang pinaka-inaalala ni Raymond ngayon. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa fire worship sect, alam niya na ang saint girls mula sa sekta ay ipinagbabawal na magkaroon ng labis na pakikipag-ugnayan sa mga lalaki, lalo pa ang pagpapabuntis ng mga lalaki. Bagaman ang kambal na kapatid ni Kelly ay mula sa fire worship sect, malaki ang posibilidad na hindi niya sasaktan ang sarili niyang kapatid. Gayunpaman, para maprotektahan si Kelly, baka maalis niya ang bata sa tiyan ni Kelly. Si Raymond ay may sakit sa pag-aalala nang maisip niya ito. Ito ang kanyang apo kung tutuusin. Di nagtagal, huminga ng malalim si Raymond at kinalma ang sarili, at nabawi niya ang kanyang pagiging makatuwiran. Alam niyang wala itong kabuluhan kahit gaano pa siya kabalisa. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang kontrolin. Sa kasalukuyan, umaasa na lamang siya na ligtas na maipanganak ni Kelly ang bata. Gayunpaman, kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng kaligtasan ni Kelly o ng bata, pipiliin niya ang kaligtasan ni Kelly. Naniniwala siya na ang kanyang anak, si Alvin, ay sasang-ayon sa kanyang iniisip. Megan, sundan mo muna ako pabalik sa Asher Cloud Mansion. Ang Auntie Rosa mo, sandali, dapat ay nanay mo na ito. Matagal ka nang iniisip at pinag-uusapan ng nanay mo. Sigurado akong matutuwa siyang makita ka, sabi ni Raymond habang nakatingin kay Megan. Pare, Bas. Nahanap mo na ba siya? Nais ni Megan na tawagan si Alvin na bastard. Kung tutuusin, iyon ang palagi nitong pakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang sarili sa harap ni Raymond. Ang kanyang sitwasyon ay medyo komplikado, at sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito sa aming paglalakbay pauwi, sabi ni Raymond. Masunuring tumango si Megan. Pagkatapos noon, na parang may naalala siya, tumingin siya kay Raymond at sinabing, pare, kung aalis lang ako, mag-aalala si Nympha sa kanyang pagbabalik. Kumi, maglakbay ka ulit sa Greenwavehan Mansion, utos ni Raymond kay Kumi habang nakatingin sa kanya. Natural, ito ay mga salita lamang na sinabi niya sa harap ni Megan. Nagpadala rin siya ng voice transmission sa kanya na nagdedetalye kung ano ang dapat at hindi niya dapat sabihin. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng kanyang anak, wala siyang balak na suwiin ang nais ng matandang propeta. Yes, Lord Mansion Master, sagot ni Kumi bago bumalik muli sa Greenwavehan Mansion. Aalis muna kami. Sa sandaling ito, sinenyasan ni Raymond si Megan. Habang nakayakap ang apo na ito, isinama niya si Megan gamit ang invisible energy habang bumalik sila sa Asher Cloud Mansion. Hindi nagtagal, bumalik si Kumi sa malawak na lupain ng Greenwavehan Mansion na umaaligid sa ere. Nang magsalita siya, ang kanyang boses na naglalaman ng mayamang true energy ay kumalat sa bawat sulok ng Greenwavehan Mansion na parang bagyo. Sabihin mo kay Young Miss Nympha na kasama ko umuwi ang aking young madam at ang kanyang anak. Ito ang mga salita ni Kumi. Sa sandaling kumalat ang mga salita ni Kumi sa Greenwavehan Mansion, agad siyang nawala sa manipis na hangin mula sa kalangitan sa itaas ng Greenwavehan Mansion. Nang pinalawig ng mga powerhouse mula sa Greenwavehan Mansion ang kanilang divine consciousness para siyasatin siya, huli na ang lahat. Ang gabing ito ay nakatadhana na maging walang tulog na gabi para sa mga tao mula sa Greenwavehan Mansion.
Sa sandaling ang mga powerhouse mula sa Greenwave Han Mansion ay nagising sa boses ni Kumi, ang alipin na nagbabantay sa malaking patio na si Nympha ay humiling kay Numi na maghanda para kay Megan ay narinig din ang boses na umaalingaw-ngaw sa hangin. Young Madam at ang kanyang anak. Nang marinig ito ng alipin ng Nicholas, agad siyang sumimangot. Malinaw na kilala ng Young Madam na ito si Young Miss Nympha at may isang anak na lalaki. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay ang babae sa loob at ang kanyang anak na isinilang hindi pa gaanong katagal? Dapat ay kasama niya si Young Master ngayong gabi, tama. Napatalo ng alipin, naramdaman niyang may mali. Mabilis siyang pumasok sa looban at tumayo sa harap ng pintuan ng silid ni Megan. Young Master! Young Master! Ilang beses na tumawag ang alipin habang nakatayo sa labas ng pinto. Gayunpaman, walang tugon kahit na lumipas ang mahabang panahon. Sa sandaling ito, bumalatay sa kanyang mukha ang takot. Huminga siya ng malalim at mahinang itinulak ang pinto. Natuklasan niya na ang pinto ay hindi gaanong lumalaban. Agad itong bumukas sa isang tulak lang. Nang bumukas ang pinto, sumikat ang liwanag ng buwan sa silid, na pinatingkad ang maduming tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Nakahandusay sa lupa ang isang marangyang nakadamit na binata, na balot ng dugo. Mahigit 10 butas ang kanyang katawan. Sa totoo lang, napakaraming butas sa kanyang katawan na halos hindi na siya makilala ngayon. Gayunpaman, ang Alapairs ay sumunod sa panig ni Nicholas sa napakaraming taon, kilalang-kilala niya si Nicholas. Sa isang segundo lang, masasabi na niyang ang binata na ang marangyang bihis ay ang kanyang Young Master. Young Master! Napasigaw ng malakas ang Alapairs sa gulat. Sa sandaling sumigaw siya, isang mukhang multo ang lumitaw sa likuran niya at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" "Lord Numi, Young Master He." Ang taong iyon ay walang iba kundi si Numi na nagmamadaling bumalik nang marinig niya ang boses na umalingaw-ngaw mula sa langit. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Megan at ang kanyang anak ay dinala ng nanghihimasok. Gayunpaman, nang bumalik siya, nakita niya ang alipin ni Nicholas na umaaligid sa labas ng pinto ni Megan. Agad na bumalatay sa mukha niya ang takot nang mabilis siyang pumasok sa silid. Sinalubong din siya ng nakitang katawan ni Nicholas pagkapasok niya sa silid. Bagamat si Nicholas ay halos hindi nakikilala sa ganitong estado, nakikilala niya siya sa pamamagitan ng kanyang mga damit. Agad na sumeryoso ang mukha niya. Maaari niyang hulaan ang dahilan kung bakit nagpakita si Nicholas dito. Ang kanyang mga tingin, habang nakatitig kay Nicholas, ay puno ng layuning pumatay. Matapos mapagtanto na patay na si Nicholas, tumingin siya sa alipurong nakatayo sa may pintuan bago nagtanong sa malalim na boses, "Ano ang nangyari dito?" "Hindi ko alam." Umiling ang alipin. Wala talaga siyang alam. "Anong ginagawa mo dito? Bakit siya nandito?" Mataimtim na tanong ni Numi. Sa ilalim ng matalim na titig ni Numi, at ang katotohanan na namatay si Nicholas, hindi nang ahas ang alipin na itago ang katotohanan. Kaagad niyang ibinunyag ang lahat, kabilang ang kung paano sinasadyang maakit si Numi. "Ikaw lang ang may kasalanan sa sarili mo," sabi ni Numi pagkatapos makinig sa kwento. Hindi mahalaga kung sino ang pinatay ni Nicholas, pakiramdam niya ay makatwiran ang pagkamatay nito. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng pagkalito. Tinatawag si Megan bilang Young Madam. Ang tao ni Megan ay si Alvin. Nabalitaan ko mula kay Young Miss na ang ama ni Alvin ay tila isang powerhouse sa Dow Marshall St. Land. Hindi kaya dumating ang kanyang lalaki upang ilayo si Megan at ang kanyang anak. Habang mas iniisip ito ni Numi, mas natitiyak niya ito. Agad na gumaan ang loob niya. Kung ganito talaga, mas madali para sa kanya na magbigay ng paliwanag kay Young Miss mamaya. Nicholas. Natahimik lang ang Greenwave Han Mansion pagkatapos ng kaguluhan na dulot ng boses sa kalangitan nang umungal ng malakas ang isang galit na boses, na nagpalubog ng hindi mabilang na mga alon na parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Natural, isa pang kaguluhan ang muling sumiklab sa Greenwave Han Mansion. Nandito siya. Nang marinig ni Numi ang galit na dagindong, ngumiti siya ng pilit. Masasabi niyang boses iyon ng Supreme Elder ng Greenwave Han Sect, lolo rin ni Nicholas. Si Nicholas lang ang kanyang apo. Nang marinig niya ang kanyang galit na dagindong, alam niyang nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Nicholas.
Upang maging mas tumpak, napansin ng Supreme Elder na nabasag ang Soul Pearl ni Nicholas. Matapos sumulyap sa silid, natuklasan ni Numi na hindi ito gulo. Halos mahulaan na niya ang nangyari. Sa madaling salita, nang isagawa na ni Nicholas ang kanyang masamang plano, ang lalaki ng ama ni Alvin ay dumating sa tamang oras upang patayin siya bago dalhin si Megan at ang kanyang anak. Sa sandaling naisip niya ang tungkol dito, nakahinga siya ng maluwag. Kung may nangyari kay Megan, hindi lang siya mapapatawad ni Nympha, ngunit hindi rin niya mapapatawad ang sarili niya. Mapalad na walang nangyari kay Megan. Tungkol sa pagkamatay ni Nicholas, hindi siya nag-aalala tungkol dito dahil matagal na niya itong kinasusuklaman. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang lolo ay ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, maaaring matagal na niya itong pinatay. Ay ito ang Supreme Elder. Nang marinig ng Allopiers ni Nicholas na nakatayo sa labas ng silid ang galit na dagindong na yumanig sa buong Greenwave Han Mansion, ganap na nawala ang mga kulay sa kanyang mukha. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Supreme Elder kapag nalaman niyang may nangyari sa kanyang apo. Kahit na hindi siya ang may kasalanan, nasa tabi pa rin siya ni Nicholas. Ano kaya ang iisipin ng Supreme Elder kung buhay pa siya at patay na ang apo niya? Nang maisip niya ito, napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Lord Numi, kailangan mo akong iligtas. Wala itong kinalaman sa akin. Pinayuhan ko pa si Young Master na huwag maghanap ng gulo sa bisita ni Young Miss Nympha, ngunit tumanggi siyang makinig, nag-aalalang sabi ng alipin habang nakaluhod siya sa harap ni Numi. Hindi kita matutulungan sa bagay na ito. Sabihin lang ang totoo kapag dumating na ang Supreme Elder, walang pakialam na sagot ni Numi. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Kung manggawas kang magsinungaling sa Supreme Elder, kahit palayain ka niya, siguradong hindi kita pababayaan. Ang mga salita ni Numi ay labis na natakot sa alipin kaya mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Lord Numi, naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ngayong nagalit ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, malaki ang epekto nito. Di nagtagal, hindi lang si Numi at ang Allopiers sa silid ni Megan. Parehong kaliwa at kanang tagapag-alaga ng Greenwave Han Mansion at ang Supreme Elder ay dumating na rin. Kung hindi dahil lumabas ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion para pangasiwaan ang isang bagay, narito rin sana siya. Nicholas. Ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion ay isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa katawan ni Nicholas. Kasabay nito, nagsimulang tumaas ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan, dahilan upang bumaba ang temperatura ng silid. 1591. Anong nangyayari? Paano namatay si Nicholas dito? Si Alejandro Han, ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, ay nagtanong sa kanyang malalim na boses habang nakatingin sa alipin ni Nicholas na nakaluhod sa gilid. Bagamat ang alipin ni Nicholas ay labis na natakot sa hitsura ni Alejandro, kaya't ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at kahit na medyo natatakot siyang magsabi ng totoo, isiniwalat pa rin niya ang lahat sa sandaling maalala niya ang banta ni Numi. Una, isiniwalat niya ang masamang balak ni Nicholas laban sa bisita ni Nympha bago niya sinabi sa kanila kung paano nakahanap si Nicholas ng tulong ng isang tao para akitin si Numi palayo. Sa wakas, sinabi niya sa kanila ang mga nangyari pagkatapos noon. Nang marinig ng kaliwat kanang tagapag-alaga ng Greenwave Han Mansion ang mga salita ng Allopiers, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Kung ito talaga ang kaso, kung gayon, si Nicholas ang naghukay ng sarili niyang libingan. Marahil, hindi inaasahan ni Nicholas na ang babaeng iyon ay protektahan ng isang powerhouse. Kung hindi, hindi siya magiging mapangahas. Sa sandaling ito, ang mukha ni Alejandro ay naging iba't ibang kulay ng berde bago ito tuluyang namutla. Natural, alam na alam niya ang ugali ng apo. Gayunpaman, dahil sa nag-iisang apo niya, palagi niya itong pinaglalaroan at hindi pinagalitan. Dahil sa pagnanasa ng kanyang apo sa babaeng iyon ang nagdulot ng kapahamakan na ito. Numi, si Megan ay bisita ng Nympha. Alam mo ba ang kanyang background? Tanong ni Alejandro sa malalim na boses habang nakatingin kay Numi. Supreme Elder, alam ko ang kaunti tungkol sa kanyang background.
Gayunpaman, para sa taong nagdala sa kanya, wala akong alam tungkol sa kanya. Hindi lamang ako walang alam tungkol dito, ngunit kahit si Young Miss ay walang alam tungkol dito, sagot ni Numi. Ang taong nagdala sa kanya ay tinawag siyang Young Madam. Dapat mong malaman kung sino ang kanyang lalaki, di ba? Tanong ni Alejandro sa malalim na boses. Ang kanyang lalaki ay tinatawag na Alvin. Siya ay mula sa Cloud Continent. Nabanggit na niya dati na ang kanyang ama ay nasa Dow Marshall St. Land. Natutunan ko ang lahat ng ito mula kay Young Miss. Para sa iba, kahit si Young Miss ay hindi alam ang tungkol dito, dagdag ni Numi. Alvin. Nang marinig ito ni Alejandro, naging matalim ang kanyang tingin. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Maya-maya pa ay nanambalik ang kanyang katinoan, at binuhat niya ang katawan ng apo bago agad umalis. Mga tagapag-alaga, sana ay tulungan ninyo akong dalawa na ilihim ang bagay ngayon. Hindi ko nais na ang aking apo ay isumpa ng mga tao kahit na siya ay namatay. Sabi ni Alejandro bago siya umalis. Nang marinig ito ng kaliwat kanang tagapag-alaga ng Greenwaven Mansion, pumayag silang ilihim ito. Bang! Kasabay ng tunog ng pagsabog, lumitaw ang isang madugong butas sa pagitan ng mga mata ni Nicholas. Bumagsak siya sa sahig nang mawalan siya ng hininga. Ito ay eksakto sa kanyang naisip. Walang balak si Alejandro na palayain siya. Sa huli, hindi kumalat ang bagay na ito sa Greenwaven Mansion. Kung ito ay kumalat, iisipin ng lahat na makatwiran ang pagkamatay ni Nicholas. Kung tutuusin, siya ang nagkikimkim ng malisyosong pag-iisip. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya haantong sa ganito. Natural, hindi alam ni Nympha ang insidenteng naganap sa Greenwaven Mansion. Sa kasalukuyan, dinadala niya ang Little Gold, Little Black, at Little White sa Half Moon Island. Gayunpaman, ganap silang natigilan nang makita nilang wala na ang Half Moon Island. Wala na ang Half Moon Island. Medyo namutla ang ekspresyon ni Nympha. Talagang kayang gawin ng Diego ng Dragon Clan na iyon. Hindi ba siya natatakot sa karma? Ang Dragon Clan ay palaging nangingibabaw sa paraan ng paghawak nila sa mga bagay-bagay. Bukod dito, si Diego ay isa ring 5-clawed Golden Dragon, isang imperial na miyembro ng Dragon Clan. May isa pang tao na sumunod din kay Nympha at sa tatlo pa. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ng isang dambuhalang mabangis na hayop, si Mark. Siya ay isang tao na itinuring ng ama ni Nympha, ang Mansion Master ng Greenwaven Mansion, bilang isang kapatid. May tatlong makapangyarihang tao sa Greenwaven Mansion. Bukod sa Supreme Elder, ang dalawa pa ay ang Mansion Master ng Greenwaven Mansion at ang makapangyarihang Beast Tamer, si Mark. Bukod doon, si Mark ay ama rin ng nakababatang kapatid na babae ni Nympha, si Lucy. Matapos matuklasan na wala na ang Half Moon Island, agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Little Gold, Little Black, at Little White. Matagal silang nanatili sa Half Moon Island, natural lang na may malalim silang pagmamahal sa Half Moon Island. Bukod dito, maraming tao ang kanilang pinapahalagahan sa Half Moon Island. Sister Kelly. Pulang-pula ang mga mata ni Little White habang nanginginig sa mga luha. Nang maisip ni Little Gold at Little Black si Kelly, naramdaman din nila ang sakit ng kanilang puso. Bumalik tayo sa Cloud Continent at tingnan. Marahil, nakabalik na si Brother Alvin, mungkahi ni Nympha. Ang grupo ng 5 ay agad na tumungo sa timog sa Cloud Continent. Kung ito man ay ang insidente na naganap sa Greenwaven Mansion o Nympha na bumalik sa Cloud Continent kasama ang tatlong kasamahan, si Alvin ay, natural, walang alam sa lahat ng ito. Sa kasalukuyan, tahimik siyang nakaupo sa kanyang silid na naghihintay sa pagdating ng ikalawang araw. Ang liwanag ng bukang liwayway sa ikalawang araw sa wakas ay sumikat sa lupa, na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong araw. Maagang umaga, dumating ang Grand Elder ng Drift Blaze Sect na kumakatok sa pinto at dinala si Alvin at ang dalawa pa, kasama ang mga tao mula sa iba pang puwersa para mamasyal sa ari-arian ng Drift Blaze Sect. Sa paglalakbay, natural, si Alvin ay nasa limelight. Nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. Ang ilan ay napuno ng pagdududa, at ang ilan ay napuno ng paghanga. May ilan pa nga na napuno ng pang-aalipusta. Sa madaling salita, ang pangkalahatang pinagkasunduan ay hindi niya matatalo si Lady Flare mula sa Greenwaven Mansion.
Kahit na ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa ay minamaliit si Alvin, hindi nila siya ginulo, hindi katulad ng mga taong iyon mula sa Skyrex sect. Mabilis na lumipas ang araw na walang gulo. Pagdating ng gabi, at hindi pa rin nila nakikita ang dalawang lalaki mula sa Skyrex sect, ngumiti si Hyder at biglang nagsalita, mukhang umalis na sina Hogan at Oldman Yin mula sa Skyrex sect. Nakaka-presko. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, tumawa siya sa loob. Dahil siya ang nakasugat kay Hogan, alam na alam niya kung gaano kalubha ang pinsala ni Hogan. Sa sandaling ito, malamang na nagpapagaling siya sa isa sa mga guest room sa Driftblaze sect. Gayunpaman, malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Hogan na panoorin ang labanan sa pagitan niya at ni Lady Flair mula sa Driftblaze sect dahil malamang na hindi na siya makakabangon sa kama. Matapos bumalik sa tirahan na inihanda para sa kanila ng Driftblaze sect, nagpaalam sina Hyder at Harrison kay Alvin bago tumungo sa kani-kanilang silid, naghihintay sa pagdating ng bukas. Master Darfield, bukas ay ang labanan sa pagitan mo at ni Lady Flair ng Driftblaze sect. Mangyaring magpahinga ng maaga at magpagaling upang ihanda ang iyong sarili. Hindi ka na namin guguluhin pa. Bagamat lihim nilang inisip na si Alvin ay walang laban kay Lady Flair, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, umaasa pa rin sila na sorpresahin sila ni Alvin bukas. Kung nagawa ni Alvin na manalo sa labanan bukas, hindi lamang laganap ang kanyang pangalan sa buong Windfall Nation, ngunit maging ang kanilang Sito Clan ay makakabahagi rin sa kanyang katanyagan. Pagkatapos ng lahat, siya ang interim advisor ng Sito Clan. Sa oras na iyon, kung ang katanyagan ni Alvin ay lumaganap sa Southern Ridge Yuan Mansion, maging ang katanyagan ng Sito Clan ay laganap din doon. Ito ay hindi isang karangalan na madaling nakamit ng anumang sekta sa Windfall Nation. Ngayong gabi, hindi tahimik na nakaupo si Alvin sa silid tulad ng kahapon. Sa halip, pumasok siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda para linangin ang kanyang cultivation base. Ang isang gabi sa labas ay katumbas ng 2.5 araw sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite sect. Ito ay higit sa sapat na oras para kay Alvin upang linangin. Si Alvin ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa harap ni Lady Flair ng Driftblaze sect. Habang naglilinang siya sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sa ipinagbabawal na lugar ng Driftblaze sect malapit sa bunganga ng bulkan ng isang aktibong bulkan, may isang babae na nakasuot ng maapoy na pulang damit na nakaupo na nakakross ang paa sa hangin. Ang batang babae ay parang isang duwende ng apoy, na sama-sama sa magma na paminsan-minsan ay tumalsik. Ang babae ay may anyo na maaaring magpabagsak ng isang bansa. Habang siya ay naglilinang, maging ang magma na bumubuga mula sa bunganga ng bulkan ay bahagyang tumagilid sa kanyang tagiliran. Parang may magnetic charm siya. Isang nagninangas na apoy ang bumangon sa paligid ng babae, na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nito sinunog. Biglang nagmulat ng mata ang babae. Isang nagninangas na liwanag ang tila sumilay sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, lumipad siya palabas, patungo sa bunganga ng bulkan. Naligo siya sa magma, lubusang nilubog ang sarili sa loob nito. Kung ibang tao ang nakasaksi nito, siguradong maiiyak sila sa gulat. Ang kanyang aksyon ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Gayunpaman, habang ang magma ay patuloy na bumubulwak mula sa bunganga ng bulkan, makikita ng isa na hindi lamang ang babae ay hindi nasunog sa abo, ngunit siya ay naka-crossleg sa hangin sa itaas ng magma habang siya ay patuloy na naglilinang. Sa paglipas ng panahon, bahagyang nakikita ng isang tao ang nagninangas na pulang magma na nakaunat sa babae bago ito sumanib sa kanya. Isang magandang babae ang biglang lumitaw sa langit sa malapit habang nakatitig sa malaapoy na duwende na naliligo sa magma habang naglilinang. Bulong niya sa sarili, mukhang ipinanganak ang pangangatawan ni Irish para sa paglilinang ng isip ng Blaze Phoenix progeny. Ang kanyang kasalukuyang pag-unlad ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa pag-unlad na nagawa ko sa kanyang edad. Kahit hating gabi na, kasing liwanag pa rin ang araw dahil sa bulkang patuloy na bumubuga ng magma. Kung narito ang ibang mga tao mula sa Driftblaze sect, makikilala nila ang magandang babaeng ito bilang si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect. Ngayon ang araw ng labanan sa pagitan ng pansamantalang advisor ng Sito Clan at Irish.
Ayon sa Grand Elder, kahit na mukhang bata pa ang pansamantalang advisor ng Sito clan, hindi siya mukhang isang simpleng tao. Bulong ni Yuna sa sarili nang maalala niya ang ulat mula sa Grand Elder na ibinigay kaninang gabi, sana maging qualified sickle siya. Mabilis na lumipas ang gabi. Sa muling pagsapit ng madaling araw, ang Drift Blaze sect ay abala sa mga aktibidad. Ang lahat ng mga disipulo mula sa Drift Blaze sect ay umalis sa kanilang mga lugar ng paglilinang. Natural, ito ay dahil ngayon ang araw ng labanan sa pagitan ng pansamantalang advisor ng Sito clan, Master Darfield, at ng kanilang Drift Blaze sect na Lady Flare. Nais nilang lahat na tangkilikin at masaksihan ang labanang ito. 1592. Ang labanan sa pagitan ng interim advisor ng Sito clan at Lady Flare ng Drift Blaze sect ay nakatakdang maganap sa isang malawak na distrito sa silangan, sa labas ng ari-arian ng Drift Blaze sect. Dahil pareho silang umabot sa antas na ito, hindi na kailangan ng isang espesyal na arena. Madaling araw, ang malawak na distrito sa silangan, sa labas ng ari-arian ng Drift Blaze sect, ay abala na sa mga tao. Karamihan sa kanila ay mga alagad at elder ng Drift Blaze sect. Bukod pa riyan, dumating na rin sa pinangyarihan ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa. Natural, mayroon ding mga taong wala tulad ni Hogan, ang young sect leader ng Skyrex sect. Ang dahilan ng pag-absent niya ay dahil sa hindi niya magawang bumangon sa kama dahil sa kanyang pinsala. Hindi siya makakapunta kahit gusto niya. Gayunpaman, ang matandang lalaki na may apelyidong Yin ang dumating sa halip. Si Old Man Yin ay isang powerhouse ng Saint Stage na ang lakas ay kapantay ng Harrison mula sa Sito clan. Narito ang mga tao ng Sito clan. Biglang may sumigaw ng malakas. Agad na itinuon ng lahat ang kanilang atensyon sa kanluran kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Drift Blaze sect. Isang grupo ng 3 tao ang papalapit sa kanila. Si Hyder iyon, ang dakilang young master ng Sito clan. At iyan ay si Harrison, ang supreme elder ng Sito clan. Isa rin siyang powerhouse ng Saint Stage. Ang binata na nakasuot ng purple na naglalakad sa gitna ay si Master Darfield, ang pansamantalang advisor ng Sito clan. Ang grupo ng mga disipulo ng Drift Blaze sect ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa isang talakayan habang ang kanilang mga mata ay dumapo sa lilang figure sa dekalayuan. Puno ng mga tanong at panghahamak ang kanilang mga mata. Ito ang taong gustong homanin ang Lady Flare ng kanilang Drift Blaze sect, isang powerhouse sa tuktok ng Saint Rudiment Stage at ika-23 sa Heaven Rankang. Mukha talaga siyang bata, pero who knows, baka 70 or 80 years old ang totoong edad niya. Sino sa palagay niya ang karapat-dapat na makipagkompetensya sa Lady Flare ng ating sekta? Talagang sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. May mga taong hindi alam ang kanilang limitasyon maliban na lang kung turuan natin sila ng leksyon. I'm looking forward to see what kind of expression he will make once na natalo siya ni Lady Flare. Batay sa mga salita ng mga disipulo ng Drift Blaze sect, maliwanag na hindi nila masyadong mataas ang tingin kay Alvin. Sa katunayan, ito ay normal. Bukod sa biglaang naging pansamantalang advisor ng Sito clan, wala masyadong alam tungkol sa kanya. Bukod doon, buo ang tiwala nila sa Lady Flare ng kanilang sekta. Nagbulungan ang grupo ng mga alagad ng Drift Blaze sect sa isa't isa. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, si Alvin na nagbukas ng lahat ng kanyang 79 na Saint Veins ay may sobrang pandinig, at narinig niya ang lahat ng kanilang mga salita. Gayunpaman, hindi siya naabala nito. Sa katunayan, inaasahan na niya na mangyayari ito. Pabayaan na lang ang mga disipulo mula sa Drift Blaze sect, maging sina Hyder at Harrison, na malapit na sumusunod sa kanya, ay hindi naniniwala sa kanya kahit na hindi nila ito sinabi ng malakas. Hindi nag-abalang ipaliwanag ni Alvin ang kanyang sarili. Kung tutuusin, alam niyang magiging walang saysay ang lahat. Kung gusto niyang baguhin ang kanilang mga opinyon, isa lang ang pagpipilian niya, at iyon ay ang talunin si Lady Flare mula sa Drift Blaze sect at palitan siya sa Heaven Rankang. Si Alvin ay nakadama ng lubos na kumpiyansa. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nakalusot sa Paramount Saint Rudiment Stage.
Sa tulong ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, na master pa niya ang 10,000 Swords Territory. Matapos pag-aralan ito, natutunan din niya ang mga ordinaryong teritoryo na hindi maihahambing sa lakas ng 10,000 Swords Territory. Hindi bababasa, sa lahat ng mga teritoryo na nakita niya noon, wala sa kanila ang kwalipikadong banggitin sa parehong pangungusap bilang ang 10,000 Swords Territory. Naturally, kahit na wala ang bentahe ng kanyang teritoryo, si Alvin ay hindi rin natatakot sa sinumang martial o Dao cultivators na nasa ibaba ng stage ng Saint. Isantibi ang katotohanang kaya niyang patatagin ang Divine Dragon Phenomenon, iba ang katawan niya sa ordinaryong martial o Dao cultivators. Ang kanyang katawan ay mas malakas pa kaysa sa 5-clawed Divine Dragons mula sa Dragon Clan. Ayon kay Elder Hal, ang kasalukuyang katawan ni Alvin ay maihahambing sa isang 7-clawed Divine Dragon na nasa parehong entablado tulad niya. Bukod sa kanyang makapangyarihang katawan, ang bilang ng mga Saint Veins na nabuksan ni Alvin sa kanyang katawan ay katawa-tawa. Nagbukas siya ng kabuoang 79 na Saint Veins. Sa madaling salita, nabuksan na niya ang lahat ng mga Saint Veins doon upang mabuksan. Ito ay hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, si Alvin ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Hindi niya akalain na sino man sa ibaba ng stage ng santo ang makakatalo sa kanya. Oh! Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang huminto si Alvin, nakasimangot. Ito ay dahil napansin niya ang isang malamig na titig na puno ng layuning pagpatay sa libu-libong mga mata na nakatingin sa kanya. Habang tinitingnan niya ang partikular na pares ng mga mata na iyon, nakita niya ang may-ari ng mga mata. Siya yun. Ang may-ari ng mga mata ay walang iba kundi si Old Man Yin mula sa Skyrex Sect. Siya ang matandang sumama sa Hogan, ang young sect leader ng Skyrex Sect. Isa siyang powerhouse ng Saint Stage. Nawala ang pagsimangot ni Alvin nang makita niyang si Old Man Yin iyon. Hindi na siya nagulat na kinasusuklaman siya ng kabilang partido at magkakaroon ng kasiyahan sa pagpatay sa kanya dahil sa awayan na lumitaw sa pagitan nila 2 araw na ang nakakaraan. Dahil dito, nang matuklasan niyang ang taong nakatitig sa kanya ng mamamatay tao ay mula sa Skyrex Sect, tuluyan niya itong binaliwala. Ang pagtanggal kay Alvin ay naging sanhi ng labis na pagkalungkot ng mukha ni Old Man Yin. Kung hindi dahil naruroon si Harrison, hindi niya napigilan ang sarili na patayin si Alvin. Ang hitsura ni Alvin ay umaakit sa atensyon ng lahat, pinalabo ang lahat sa paligid. Habang si Alvin ay nakatayo sa pagitan ng Hyder at Harrison, ipinikit niya ang kanyang mga mata para magkaroon ng kalmado ang pag-iisip at tahimik na hinintay ang paglitaw ni Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Siya ay lubos na kalmado na tila ang taong humahamon kay Lady Flare ay hindi siya. Leader ng sekta. Leader ng sekta. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay, na naging dahilan upang imulat kaagad ni Alvin ang kanyang mga mata. Sa isang sulyap lang, nakita niya ang isang maganda, matikas na babae na nagmumula sa malayong langit kasama ang isang matandang lalaki at isang matandang babae. Nang makaraan siya, magalang siyang binati ng mga disipulo mula sa Drift Blaze Sect. Puno ng paggalang ang kanilang mga boses. Nakakamangha ang mukha ng magandang babae. Bagamat naglabas siya ng malamig na aura na naging dahilan upang hindi makita ng iba ang kanyang mga mata, kailangang aminin na siya ay talagang maganda. Kung siya ay mas bata ng 10 taon, tiyak na siya ay isang bihirang kagandahan. Siya si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze Sect, bulong ni Hyder kay Alvin sa sandaling ito. Tumango si Alvin. Matapos pag-aralan si Yuna mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang kanyang puso ay kumirot. Ito ang babaeng martial cultivator na hindi magagapi sa buong Windfall Nation, bukod sa Imperial family ng Windfall Nation. Kahit ngayon, nahirapan pa rin si Alvin na paniwalaan na ang isang napakaganda at napakagandang babae ay kayang tiisin ang buong Drift Blaze Sect gamit lamang ang kanyang lakas, na ginagawang Drift Blaze Sect na isang sikat na 7th rate sect sa Windfall Nation. Kailangang aminin ni Alvin na taos-puso siyang humanga kay Yuna. Sa sandaling lumitaw si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze Sect,
agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat palayo kay Alvin. Sect Leader Yuna. Sect Leader Yuna. Sa sandaling ito, nagkusa ang mga panauhin mula sa iba't ibang puwersa upang batiin si Yuna. Ang kanilang mga boses na may paggalang. Kahit na ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage, kabilang ang Old Manin mula sa Skyrex Sect, ay walang exception. Matapos batiin ng mga panauhin mula sa iba't ibang puwersa si Yuna, binati rin siya nina Hyder at Harrison, Sect Leader Yuna. Nang makaharap sina Hyder at Harrison, tumango lang siya bilang tugon. Si Hyder at Harrison ay hindi nasaktan dito dahil pareho ang pakikitungo ni Yuna sa lahat. Nang malapit ng batiin ni Alvin si Yuna pagkatapos gawin ito nina Hyder at Harrison, tumingin sa kanya si Yuna at nagtanong, "Ikaw ay dapat si Master Darfield, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan." "Ako si Alvin." "Magandang araw, Sect Leader Yuna." Pinagdikit ni Alvin ang kanyang mga kamay para magbigay galang. Ang kanyang mga kilos ay magalang at magalang. Alvin. Kaya tinawag siyang Alvin. Halos lahat ng naruroon sa eksena sa wakas ay nalaman ang pangalan ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, bago ito, bukod sa pinuno ng clan ng Sito Clan, ang dakilang Young Master, at Harrison, walang sinuman sa Windfall Nation ang nakakaalam ng kanyang buong pangalan. Maging ang clan leader ng Sito Clan, ang Great Young Master o Harrison, lahat sila ay lubos na gumagalang sa kanya. Natural lang sa kanila na hindi siya tawagin sa kanyang pangalan. Dahil dito, ito ang unang pagkakataon na ang pangalan ni Alvin ay inihayag sa publiko sa Windfall Nation. Alvin. Alvin. Nakakatawang pangalan. Sana ang kanyang lakas ay naaayon sa kanyang pangalan. Maraming mga alagad ng Drift Blaze Sect ang humirit. Bagaman ito ang unang pagkakataon na makilala kita, Master Darfield, matagal ko nang narinig ang tungkol sa ginawa mo. Dahil ligtas at maayos na narito ang dakilang Young Master ng Sito Clan, higit pa sa sapat na patunayan na ang mga chismis ay hindi walang basehan. Mayroon ka talagang kakayahan na buhayin ang mga patay, Master Darfield, sabi ni Yuna. Bagamat napakalma ng boses niya, may bahid ng emosyon. Hindi na ito kalmado gaya ng dati. Sa sandaling matapos magsalita si Yuna, muling ibinalik ng iba ang atensyon kay Alvin. Tama iyon. Dahil sa paghahamon ni Alvin kay Lady Flare ng Drift Blaze Sect, tila nakalimutan nilang si Alvin ang nagligtas kay Hyder na itinuring ng 4-star Saint Inscription Masters mula sa Imperial Family na walang lunas. Si Alvin ay maaaring hindi mukhang kakaiba tungkol sa kanyang cultivation base, ngunit tila siya ay may mga mahiwagang kamay na maaaring bumuhay ng isang pasyente. Nang tumingin muli ang mga taong ito kay Alvin, makikita ang mga pahiwatig ng paggalang sa kanilang mga mata. Isantibi ang kanyang cultivation base, ang kanyang kakayahan lamang na buhayin ang isang pasyente ay higit na nararapat sa kanilang paggalang. Nambobola mo ako, Sect Leader Yuna. Maswerte lang ako para matulungan si Young Master Hyder na malutas ang kanyang problema. Umiling si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Yuna. Ito talaga ang katotohanan. Kung tutuusin, kung hindi niya nakilala ang inscription ng Diablo sa Hyder at alam din ang paraan para masira ang inscription, hindi niya iligtas ang Hyder. 1593. Masyado kang mapagpakumbaba, Master Darfield. Gayunpaman, napagkamalan ni Yuna ang katapatan ni Alvin bilang kahinhinan. Sa katunayan, hindi lang si Yuna. Naramdaman din ng lahat na naruroon na si Alvin ay mahinhin. Kaagad, marami sa mga tao ang nagsimulang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Naturally, hindi nito binago ang kanilang orihinal na opinyon. Akala pa rin nila ay walang tsansa si Alvin na talunin si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Biglang sumigaw ang isang alagad ng Drift Blaze Sect sa gulat, narito si Lady Flare. Kaagad, lahat, kabilang si Alvin, ay itinoon ang kanilang mga mata sa ari-arian ng Drift Blaze Sect. May isang magandang figure na tumatawid sa langit. Habang naglalakad siya, para siyang naglalakad sa parke, nagpinta ng napakagandang imahe. Isa itong babaeng nakasuot ng maapoy na pulang damit. Ang kanyang katawan ay kaakit-akit, at ang kanyang itim na buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat ay bahagyang lumipad sa hangin.
Nakatalukbong ang mukha niya kaya walang makakakita sa itsura niya. Gayunpaman, mula lamang sa nakalantad na matingkad na mga mata, ang walang kapintasang noo, at mga kilay, masasabi ng isa na ang mukha sa ilalim ng belo ay kailangang maging walang katulad na maganda. Lady Flair. Marami sa mga kabataang lalaki na naruroon ang nakatitig sa binata na nakasuot ng pula na naglalakad na may maningning na mga mata. Natural lang na mahilig ang mga tao sa magagandang bagay. Ang pagiging perpekto ng batang babaeng ito na nakasuot ng pula ay nakakuha ng paghanga ng maraming lalaki. Maging si Hyder na nasa tabi ni Alvin ay hindi exception. Tinitigan niya ang babaeng nakasuot ng pula na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, nakita rin ni Alvin si Lady Flair ng Drift Blaze sect. Gayunpaman, hindi katulad ni Hyder at ng iba pa, nang una niyang pagmasdan si Lady Flair, hindi napigilan ng kanyang gwapong mukha ang kibot sa pananabik. Puno pa ng emosyon ang pares ng mga mata niya na para bang may nakita siyang kakaiba. Sa sandaling ito, hindi naiwasang bumalik sa isipan ni Alvin ilang taon na ang nakalipas sa panahon ng groom search competition sa Phoenix Nest City of Darkstone Empire. Noong mga oras na iyon, may isang babaeng nakatalukbong na kamukhang kamukha nitong babaeng nasa harapan niya. Nagdulot ito ng kaguluhan sa puso ni Alvin. Sa ilalim ng lahat ng nag-aalab na mga mata, ang tingin ni Irish sa ilalim ng belo ay hindi nagpakita ng anumang emosyon dahil nakita niya ang marami sa mga katulad na hitsura na ito. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang ganitong mataong kapaligiran. Kung maaari lang, ayaw niyang magpakita. Di nagtagal, napansin ni Irish ang isang hitsura na tila ibang-iba sa iba pang nag-aalab na hitsura. Ang iba pang mga titig ay puno ng hindi nakukuhang paghanga, ngunit walang paghanga sa isang titig na iyon. Sa halip na puno ito ng pananabik at nostalgia. Bukod dito, ang titig ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Huminga ng malalim si Irish bago niya inilipat ang kanyang mga mata sa may-ari ng tingin. Sa isang sulyap lang, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang lilang figure sa harap ng kanyang mga mata ay lumitaw sa kanyang mga panaginip ng hindi mabilang na oras, na sumusuporta sa kanya at tinutulungan siyang sumulong. Kapag naisip niya ang tungkol sa kanya, lalo siyang magtatrabaho. Pagkatapos lamang ay papayag ang kanyang amo na palayain siya at bumalik sa Cloud Continent. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nasa Imminent Saint stage. Napakalapit nito sa stage ng santo. Sa wakas ay nakita na niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bago pa man siya makalusot sa stage ng santo bago niya matupad ang kondisyong itinakda ng kanyang amo para sa kanya, makikilala niya ang lalaking ito na palaging nagpapakita sa kanyang panaginip nitong mga nakaraang taon. Sa sandaling ito, naghinala pa siyang nananaginip siya. Gayunpaman, nang makita niya ang pananabik na nasa mga mata ng kabilang partido, sa wakas ay nanambalik ang pakiramdam ni Irish. Totoo ang lahat, hindi ito panaginip. Ang siya, sa kanyang mga panaginip ay hindi kailanman ganito kaliwanag at buhay-buhay. Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, biglang inalis ni Lady Flair ng Drift Blaze sect ang kanyang belo, inilantad ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, tumahimik ang buong eksena. Pagkatapos niyang tanggalin ang belo, ang mukha na lumitaw sa harap ng karamihan ay walang katulad na ganda. Ang kanyang mga penciled brows ay parang isang painting habang ang kanyang mga mata ay parang taglagas na hamog. Matangkad na ilong, pinong labi, mapuputing ngipin, maaliwalas na katangian na may perpektong tabas. Napakaganda niya na halos malagutan ng hininga. Para siyang diwata na nawala ng pakpak. Ang ganda. Ang babaeng ito ay nasa langit. Ito ang unang kaisipang umusbong sa puso ng karamihan ng mga tao. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng marami sa mga matatanda at disipulo ng Drift Blaze sect ang mukha ni Lady Flair. Bagamat matagal na nilang narinig na si Lady Flair ay nagtataglay ng isang kagandahan na maaaring magpabagsak sa isang bansa, hindi pa nila nakita ang kanyang mukha noon kaya natural silang nag-aalinlangan sa mga alingaw-ngaw na kanilang narinig. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat ng kanilang mga pagdududa ay nawala. Irish.
Kilalang kilala ni Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ang kanyang disipulo. Walang paraan na ipapakita niya ang kanyang mukha sa harap ng napakaraming tao nang walang dahilan. Naguguluhan siya kung bakit gagawin ng kanyang alagad ang ganoong bagay. Ha! Maya-maya, nakita ni Yuna ang mga mata ng kanyang alagad na tila nakalok sa isang tao. Bukod dito, ang kanyang titig ay tila banayad na parang tubig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang alagad na may ganoong ekspresyon. Natural, pamilyar siya sa ekspresyong ito. Ito ang ekspresyong ipapakita lamang ng isang babae sa kanyang tunay na pag-ibig. Matapos tanggalin ni Irish ang kanyang belo at ilantad ang mukha na pamilyar sa kanya, huminga ng malalim si Alvin at tumawag sa isang masayang nagulat na boses, "Irish." Napakaamo ng kanyang boses na nagpatuloy sa hangin. Ang pangyayaring ito ay labis na nagulat sa kanya. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na niya ang lahat, at si Irish lang ang nakikita niya. Ang usapin ng paghamon sa Heaven ranking at pagpapakalat ng kanyang pangalan sa Windfall Nation at Southern Ridge Yuan Mansion ay lahat ay itinapon sa kanyang isipan pansamantala. Bago mabawi ng lahat ang kanilang katinoan, si Irish ay tuwang-tuwa ding sumigaw, "Kuya Darfield." Sa susunod na sandali, ang nakakaakit na katawan ay gumalaw at lumitaw sa harap ni Alvin sa isang kisap lang na parang siya ay nagbagong anyo sa isang fire elf. Kasunod nito, sa gulat at hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat ng naroroon, si Lady Flare ng Drift Blaze sect ay nagkusa at itinapon ang sarili sa pansamantalang tagapayo ng Sito clan, ang mga bisig ni Master Darfield. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga kabataang lalaki na naroroon ay tila narinig ang tunog ng kanilang mga pusong nadudurog. Sa orihinal, nang makita ni Hyder si Lady Flare ng Drift Blaze sect na inihayag ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang mabigani rin. Nang makabawi siya, nakita niya si Lady Flare na umaakyat sa direksyon niya. Agad siyang natigilan at napaisip sa sarili, "Huwag mong sabihin sa akin na napaka-charming ko na si Lady Flare mula sa Drift Blaze sect ay yakapin ako." Sigh! Sayang naman meron na akong Princess Mirabelle. Gayunpaman, nang makita niya si Lady Flare na itinapon ang sarili sa mga bisig ng binata na nakasuot ng lila sa tabi niya, mas natigilan siya. Ay ito. 1594. Natigilan si Hyder sa eksenang nasa harapan niya. Ang Drift Blaze sect's Lady Flare, ang powerhouse sa tuktok ng Saint Rudiment stage na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven ranking, na malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation, ay talagang sumuko sa pansamantalang advisor ng kanilang Sito clan, ang mga bisig ni Master Darfield. Mahal na Panginoon! May makakapagsabi kaya sa kanya kung ano ang nangyayari. Sa usapin ng kagwapuhan, well, bagamat medyo kulang ako kumpara kay Master Darfield, hindi naman ako ganoon kalala, reklamo ni Hyder sa loob-loob. Natural, hindi niya ito binibigkas. Sa katunayan, nakikita niya ang pansamantalang advisor ng Sito clan nila, si Master Darfield, at Lady Flare ng Drift Blaze sect ay malamang na magkakilala bago ito. Kung hindi, bakit ang isang piling tao na tulad ni Lady Flare ay biglang magtanggal ng kanyang saplot at mawala ang kanyang pagkalamig? Irish. Sa ilalim ng matutulis na mga mata, si Alvin ay may mga mata lamang kay Irish. Inabot niya at niyakap si Irish na nasa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, kumalma ang kanyang puso na parabang natagpuan na niya ang kanyang santuwaryo. Sa sandaling ito, kailangang aminin ni Alvin na si Irish talaga ang nasa kanyang puso. Marahil, hindi niya ito naramdaman noong una. Gayunpaman, kusang loob na isinakripisyo ni Irish ang kanyang buhay para sa kanya, at iyon ang nagpakilo sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, hindi gawa sa halaman ang mga lalaki, paano sila magiging ganap na malaya sa emosyon. Sa huli, nang mawala si Irish, sinisi niya ang kanyang sarili at sinubukang bawiin siya gamit ang lahat ng posibleng paraan. Bahagi ng dahilan kung bakit siya pumunta sa Dow Marshall Saintland ay para hanapin si Irish. Gayunpaman, ang kanyang paghahanap ay laging wala. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang pagpunta sa Windfall Nation sa isang kapritsyo ay magpapahintulot sa kanya na makilala si Irish na hindi pa nahanap ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Lihong.
Bukod dito, hindi niya inaasahan na si Lady Flare mula sa Drift Blaze sect na ang pangalan ay kumalat sa buong Windfall Nation at Southern Ridge Yuan Mansion ay talagang Irish. Kanina, noong kalalabas pa lang ni Irish at hindi pa niya natatanggal ang kanyang belo, masasabi na niyang siya iyon sa isang sulyap lang. Sa sandaling iyon, ganap na magkapareho si Irish sa Irish na nakilala niya sa unang pagkakataon sa Phoenix Nest City. Kuya Darfield. Niyakap ni Irish si Alvin ng mahigpit na parabang natatakot siyang tumakas ito. Wala siyang pakialam sa gulat ng mga titig at mga mata na puno ng hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, tila si Alvin lang ang umiral sa kanyang mundo. Dalawang bahid ng luha ang umaagos sa kanyang maselang mukha. Iyon ay mga luhang puno ng emosyon. Di nagtagal, marami sa mga lalaking disipulo sa Drift Blaze sect ang nanambalik sa kanilang katinoan at mabilis na nagsabi, "Ano ba? Anong nangyayari? Ang aking Diyosa ay talagang itinapon ang sarili sa pansamantalang tagapayo ng Sito clan na iyon," sa mga bisig ni Alvin. Kulay berde sila sa inggit nang tumingin sila kay Alvin. Para bang gusto nila siyang patayin para sila ang pumalit sa kanya. Natigilan din ang grupo ng mga matatanda ng Drift Blaze sect. Si Lady Flare mula sa kanilang Drift Blaze sect ay may malamig na ugali. Bukod sa sect leader, hindi siya kailanman nagkusa na makipag-usap sa sinuman. Gayunpaman, ngayon, sa harap ng pansamantalang tagapayo ng Sito clan, si Master Darfield, na dumating upang hamanin siya, hindi lamang siya ang nagkusa na magsalita, kundi niyakap pa niya ang kanyang sarili na parang isang babaeng nabighani sa pag-ibig na ngayon lang nakita ang lalaking pinapangarap niya. Siya ang lalaki sa puso ni Irish. Si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ay sumimangot. Ang kanyang alagad ay patuloy na nagpumilit na bumalik sa Cloud Continent, at nahuli pa niya itong nakangiti sa kanyang sarili ng ilang beses. Bilang isang taong nakaranas nito, alam niyang lalaki ang iniisip ng kanyang alagad. Naghinala siya na ang lalaki ay mula sa Cloud Continent. Hindi nakialam si Yuna dahil alam niyang hindi mapipilit ang pag-ibig. Dahil ang kanyang disipulo ay nahulog na sa isang tao, ang kanilang master-disciple na relasyon ay maaaring maapektuhan kung siya ay nagpumilit na makialam. Bukod dito, naniniwala siya na ang lalaking kinahulugan ng kanyang disipulo ay magiging isang natatanging tao kahit na siya ay mula sa mortal continent. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na ang lalaking palaging pinapangarap ng kanyang disipulo ay magiging pansamantalang tagapayo ng Sito clan, si Master Darfield. This is too coincidental. Looking at them, it's obvious both of them not know both of them are at the same place before days. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa fate. However, I don't have a choice but to believe it now. Ang kapalaran ay hindi nakikita, ngunit ito ay totoo. Kunin ang Alvin at Irish, halimbawa. Bagamat silang dalawa ay nasa Dow Marshall Saintland, ang katotohanan na silang dalawa ay nagkita dito ay walang alinlangan na gawain ng tadhana kung isa sa alang-alang kung gaano kalaki ang Dow Marshall Saintland. Ito. Nang makita ng mga tao mula sa iba't ibang puwersa na sinadyang pumunta sa Drift Blaze sect para manood ng labanan ng eksenang ito, lahat sila ay nagkatinginan, nalilito. Anong nangyayari? Tuluyan na silang natigilan. Ano ba talaga ang nangyayari sa eksenang nasa harapan nila? Si Lady Flare, ang alagad ni Drift Blaze sect, isang taong nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Rankang at malawak na kinikilala bilang ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation ay talagang kilala ang pansamantalang advisor ng Sito clan, si Master Darfield, na dumating upang hamanin siya. Bukod dito, ang kanilang relasyon ay hindi mukhang simple. Nagbubulungan ang mga tao mula sa iba't ibang sekta, judging by the way they're looking at each other emotionally, parang mag-asawa na sila na matagal nang hiwalay. Don't tell me both of them were not aware that the other party is going to be here. Kung ganun, hindi ba nagkataon lang? Paano? Maraming tao ang bumulalas ng malakas. Natatakot akong matapos ang labanan ngayon ng mas maaga kaysa sa naka-schedule. Mag-asawa ang dalawang ito. Paano sila mag-aaway? Maraming tao ang umiling-iling pa ng may simpatiya.
Sa wakas ay nanumbalik ang katinoan nina Alvin at Irish. Pagkahiwalay nila sa pagkakayakap ay sabay silang nagtanong habang nakatingin sa isa't isa. Irish, bakit ka nandito? Kuya Darfield, bakit ka nandito? Sandali silang natigilan bago sila tumawa habang nakatingin sa isa't isa. Si Irish na ang mukha ay maaaring magpabagsak ng isang bansa ay namumula. Ito ay katulad ng isang hinog na pulang mansanas. Pulang-pula ito kaya gustong kagatin ng mga tao ang kanyang pisngi. Kasabay nito, si Irish na sa wakas ay nanumbalik ang kanyang katinoan ay narinig ang talakayan sa paligid. Hindi niya maiwasang tumingin kay Alvin ng may pagtataka. Kuya Darfield, why ikaw ang interim advisor ng Sito Clan, Master Darfield? Oo. Tumango si Alvin bago ngumiti ng pilit. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang Lady Flare na iyon mula sa Driftblaze sect, Irish. Kung hindi dahil hindi kita mahanap kahit gaano pa kita hinanap, malamang na iniisip ko kung gaano kaliit ang mundong ito. Ang puso ni Irish ay napuno ng kaligayahan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang nangyari, palagi na siyang hinahanap ng Kuya Darfield niya. Napansin na ni Irish ang mga titig na puno ng pagkabigla at kawalang paniwala, ngunit hindi niya pinansin ang lahat. Sa kanyang opinyon, hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao. Hindi niya kailangan ng approval nila para magawa ang gusto niyang gawin. Sa sandaling ito, sa ilalim ng tingin ng lahat, si Irish ay lumipad papunta kay Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect, at humihingi ng paumanhin, Guro, gusto kong tanggapin ang pagkatalo para sa labanang ito. Aminin ang pagkatalo. Hindi sinasadya ni Irish ang kanyang boses kaya narinig ito ng lahat ng naruroon sa eksena. Karamihan sa mga tao ay hindi nagulat, handa na sila sa pag-iisip para dito. Gayunpaman, nagkagulo ang mga tao. Ang mga taong ito ay halos mga kabataang lalaki. Sila ay alinman sa mga lalaking disipulo mula sa Driftblaze sect na humahanga sa kanya o mga lalaki mula sa ibang mga sekta na nahulog sa kanya. Biglang isang boses ang umalangaw-ngaw at nagdulot ng matinding tawanan ng maraming tao. Hindi ako makapaniwala na ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan ay isang lalaking nabubuhay sa isang babae. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Old Man Yin mula sa Skyrex sect. Natural, hindi niya palalampasan ang pagkakataong hampasin si Alvin. Irish, iginagalang ko ang iyong desisyon. Bagamat bahagyang hindi nasisiyahan si Yuna dahil ang pagtanggap ni Irish ng pagkatalo ay mas makakaapekto sa Driftblaze sect, alam niyang hindi mapipilit ang bagay na ito kaya iginagalang niya ang desisyon ni Irish at hindi nakikialam. Ang kaguluhan na dulot ng mga salita ni Old Man Yin ay nagpalingon din kay Yuna kay Alvin. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng lalaking ito na pinili ng kanyang alagad sa ganitong sitwasyon. Ang Skyrex sect ay nasaktan ng kanyang pride bilang isang tao pagkatapos ng lahat. Sabihin mo ulit yan. Ang mukha ni Irish ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo habang malamig na nakatitig kay Old Man Yin mula sa Skyrex sect, na naging dahilan upang manginig siya kahit na hindi ganoon kalamag. Maaaring hindi kasing lakas si Irish gaya ng kasalukuyan, ngunit sapat na ang kanyang likas na talento para matakot siya sa kanya. Maaaring hindi siya kapareha para sa kanya ngayon, ngunit paano kung makalipas ang ilang taon? Ang pag-unlad ni Irish ay malinaw na alam ng lahat. Kinailangan lang siya ng kalahating taon para umakyat sa ika-23 na pwesto sa Heaven Ranking mula nang makapasok siya dito. Ang bilis ng kanyang pag-usad ay napakabilis na ikinagulat ng lahat. Bagamat hindi pa nakapasok si Irish sa Saint Stage sa sandaling ito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na sapat para makapasok siya sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking. Kung ang isang tulad niya ay makalusot sa stage ng Saint, malamang na siya ay sapat na malakas upang labanan siya. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong Saint Stage Martial Cultivator. Dahil dito, hindi na siya nang ahas na magsalita pa sa mukha ng malamig na tingin ni Irish. Sa opinyon ni Old Man Yin, maging ang sect leader ng Driftblaze sect, ang sekta, o si Irish, hindi niya kayang saktan ng sinuman sa kanila. Marahil, si Irish ay maaaring magkaroon ng sapat na lakas upang durugan siya sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, binago na ng mga salita ni Old Man Yin ang kapaligiran ng lugar.
Mahigit sa 70% ng mga mata kay Alvin ay naglalaman din ng pang-aalipusta. Parang tinuring talaga nila si Alvin bilang isang magandang batang lalaki na nabuhay sa isang babae. Nang makita nila kung paano sinaway ni Irish si Old Manyin, alam nilang lahat na pinuprotektahan niya ang pansamantalang advisor ng Sito clan, si Alvin. Dahil dito, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang kanilang mga titig. Nagtataka sila kung ano ang magiging reaksyon ni Alvin sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sa wakas ay tumayo si Alvin. Matapos sumulyap sa kanyang paligid, muli siyang tumingin kay Irish at ngumiti. Irish, hindi mo kailangang tanggapin ang pagkatalo. Ikaw at ako ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Ngayong sa wakas ay nagkita na tayo, gusto ko ring malaman kung ano ang iyong cultivation base sa kasalukuyan. 1595. Kuya Darfield, wala kang pakialam sa sasabihin nila. Nang marinig ni Irish ang mga salita ni Alvin, natural, naisip niya na nasaktan ang kanyang pagmamataas, na humantong sa kanya na gumawa ng ganoong pagmamadaling desisyon. Sa kanyang opinyon, ang kanyang pag-unlad nitong ilang taon ay maaaring ituring na napakabilis. Bagamat mas malakas sa kanya ang Kuya Darfield niya noon, maaaring hindi na ito ngayon. Kung talagang nag-away sila, at sinadya niyang magpakita ng awa, sila ay magiging paksa ng pangungutya. Pagkatapos ng lahat, maraming mga powerhouse ng Saint Stage ang naruroon sa eksena na makikita kung nailabas niya ang lahat ng kanyang lakas o hindi. Kung sinasadya niyang magpakita ng awa, baka mas lumala pa ang kanyang Kuya Darfield. Kung susumayin, tulad ng iba, hindi naramdaman ni Irish na matatalo siya ni Alvin. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung malakas o hindi si Alvin. Kahit na si Alvin ay isang ordinaryong tao lamang, ang pagmamahal niya sa kanya ay mananatiling hindi magbabago dahil mahal niya ito, hindi ang kanyang cultivation base. Irish, nagkakamali ka. Matagal mo na akong kilala, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo man lang alam kung anong uri ako ng tao. Wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Gayunpaman, narinig ko na ang iyong cultivation base ay gumawa ng napakalaking pag-unlad pagkatapos ng ilang taon, at sa loob lamang ng 6 na buwan, umakyat ka pa nga sa 23rd Regis Yuan Mansion Inc., tunay na lugar sa Southern Yuan Mansion Inc. Mao Sisa. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito at ipakita sa akin kung ano ang iyong naabot? Nakangiting sabi ni Alvin. Hindi siya nagalit sa opinyon ng mga tao sa kanya. Nang marinig ni Irish ang kanyang mga salita, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa mga mata ni Alvin. Nang makita niya ang kumpiyansa sa mga mata nito, nagulo ang puso niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong tingin sa mga mata ni Alvin. Si Kuya Darfield kaya ay may nakatagpo ding hindi inaasahang pangyayari pagkatapos niyang dumating sa Dow Marshall St. Land. Napaisip si Irish sa sarili. Dahil ang kanyang Kuya Darfield ay dumating ngayon na may pagkakakilanlan ng pansamantalang tagapayo ng Sito clan upang hamanin siya, naniniwala siya na narinig nito ang tungkol sa kanyang mga nagawa at alam niyang sapat na ang kanyang lakas para makapasok sa nangungunang 10 sa Heaven Ranking. Ang totoo ay maaari nga siyang makapasok sa top 10 sa Heaven Ranking anumang oras na gusto niya gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Nang makita niya kung gaano tiwala ang kanyang Kuya Darfield, nalaman niya kaagad na malamang na nakatagpo ito tulad ng nangyari noong dumating siya sa Dow Marshall St. Land. Bukod dito, tiwala siyang matatalo rin niya ito. Hindi na siya tinanggihan ni Irish at tumango na lang. Agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naruroon sa eksena, kabilang si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect. Ang kanilang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Whoosh! Whoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ng mga taong nanunood sa gilid ay umatras ng kaunti upang magbigay ng espasyo para sa labanan nina Alvin at Irish. Ang lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon kay Alvin at Irish na malapit ng mag-away. Hindi ako makapaniwala na si Master Darfield mula sa Sito clan ay magpipilit na labanan si Lady Flair kahit na gusto niyang tanggapin ang pagkatalo. Hindi kaya siya ay tiwala na siya ay mananalo.
Maraming tao na sa simula ay hindi masyadong mataas ang tingin kay Alvin ay nagsimulang magduda. Maaaring hindi iyon ang kaso. Marahil, iniisip ni Alvin na magiging maluwag si Lady Flare, at gusto lang niyang magpakita ng palabas para sa atin, sigaw ng isa pang tao. Magpakita ka. Firm. Huwag kalimutan na maraming mga senior dito na nasa Saint Stage. Madaling malaman kung sinasadya ni Lady Flare na maging maluwag at nagpapakita ng awa. Tama. Kung talagang maawa si Lady Flare, mas mahihiya si Alvin. Nagbulungan ang grupo ng mga tao. Bagamat hindi sila malakas, ang kanilang mga salita ay narinig pa rin ni Alvin at Irish. Agad na lumitaw ang pagsimangot sa mukha ni Irish. Sa kabilang banda, si Alvin ay ganap na kalmado. Para bang hindi siya naabala sa mga salita. Sa totoo lang, hindi talaga siya naabala sa mga salitang iyon. Magpakita ng awa. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas si Irish sa kasalukuyan, tiwala siya sa sarili niyang lakas. Isa pa, hindi siya nagsinungaling kanina. Talagang gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Irish. Alam niyang malakas siya, pero malalaman lang niya kung gaano siya kalakas kung mag-aaway sila. Irish, maaari kang umatake. Hindi na kailangang maging maluwag sa loob. Magagawa mo ng todo-todo. Sinabi ni Alvin kay Irish sa pamamagitan ng voice transmission habang nakatingin ito sa kanya. Kuya Darfield, may tiwala ka ba talaga? Sa lakas ko ngayon, hindi problema para sa akin na makapasok sa top 10 sa Heaven Ranking, hindi napigilan ni Irish na magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag kang mag-alala. Ang tugon ni Alvin ay tiniyak kay Irish. Sa sandaling ito, nagsimula na ring kumilos si Irish. Nang itinaas niya ang dalawa niyang payat na kamay, isang nakakapasong true energy ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Tama iyon. Napakainit ng kanyang true energy. Ang true energy ni Irish ay iba sa ordinaryong Saint Rudiment Stage Martial Cultivators. Naglabas ito ng nakakapasong mainit na aura na kitang-kita ng mga taong nakatayo sa malayo. Ang kanyang true energy ay may kanyang katangian. Ang cultivation base ni Irish ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Saint Stage. Sa sandaling ito, ang mga puso ng mga powerhouse ng Saint Stage mula sa iba't ibang mga sekta ay nanginginig. Natarante silang lahat. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, natural, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng nagliliyab na mainit na true energy ni Irish. Dahil ang kanyang tunay na enerhiya ay umabot na sa antas na ito, kasama ng kanyang likas na talento, kakailanganin niya ng 1 taon ng higit pa upang makapasok sa Saint Stage. Sa oras na ito, kahit na si Old Man Yin mula sa Skyrex Sect ay nagsisi sa kanyang nakaraang aksyon na maliitin si Alvin. Kung alam niya nang mas maaga na ang cultivation base ni Irish ay umabot na sa ganoong antas, hindi niya isa sa panganib na masaktan si Irish para lamang magkaroon ng kasiyahan sa pang-iinsulto kay Alvin. Nakakalungkot na walang lunas sa panghihinayang sa mundong ito. Habang ang naglalagablab na true energy ay lumundag mula kay Irish, na nagdulot ng pag-aalab ng hangin, isang dambuhalang espada na nagbuga ng mahinang apoy na pinagsama-sama rin sa itaas ng kanyang ulo. Ang aura mula sa espada ay tila kaya nitong sunugin ang lahat. Bukod sa dambuhalang espada, isang dambuhalang halimaw din ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Isa itong lumilipad na uri ng hayop. Ang hayop ay may dugong pulang enerhiya na kumikinang sa paligid ng katawan nito. Maliban doon, tila naglalagablab din ang apoy sa katawan nito. Sa sandaling ito ay lumitaw, naging dahilan upang mas uminit ang hangin na kanina pa mainit. Ito ay hanggang sa kung saan ang ilang mga alagad ng Driftblaze Sect na may mas mababang cultivation base ay kailangang umatras sa malayo dahil hindi nila matiis ang nakakapasong aura. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Irish. Ito ang Lady Flare ng Driftblaze Sect nila, ang pagmamalaki ng buong Driftblaze Sect. Sa sandaling ito, lahat sila ay ipinagmamalaki na maging miyembro ng Driftblaze Sect. Ito ay isang phoenix. Nang makita ni Alvin ang uri ng lumilipad na dambuhalang hayop sa itaas ng ulo ni Irish, hindi niya maiwasang mataranta.
Ang dambuhalang hayop ay hindi bababa sa 70% hanggang 80% na katulad ng Phoenix na pamilyar sa kanyang nakaraang buhay. Elder Hal, Phoenix ba ito? Hindi naiwasang tanungin ni Alvin si Elder Hal na nasa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Si Elder Hal ay isang three-legged golden crow, isang sinaunang variant beast, at siya ay napakakaranasan at kaalaman. Dahil dito, halos sigurado si Alvin na matutukoy ni Elder Hal kung ang giant beast phenomenon na pinagsama-sama ni Irish ay isang phoenix o hindi. Ito ay isang ibong apoy, isang subspecies ng phoenix. Parang ang mundong ito ay hindi lamang may mga divine dragon, mayroon din itong mga phoenix. Ang boses ni Elder Hal ay pumasok sa tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Ang swerte ng babaeng ito. Nakuha niya talaga ang blood essence ng isang firebird. At saka, ang firebird na pinatigas niya ay hindi dapat ordinaryong firebird din. Firebird. Isang subspecies ng phoenix. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Bagamat hindi niya alam kung paano nakatagpo ni Irish ang isang bagay na napakalaking bagay, masaya pa rin siya para sa kanya. Kasabay nito, natuklasan ni Alvin na ang lugar sa loob ng 100 metrong radius sa paligid ng Irish ay biglang naging mainit na init. Maging siya ay nabalot ng nakakapasong aura na iyon. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, biglang lumitaw ang nakakapasong apoy sa paligid ng Irish sa loob ng 100 metrong radius. Bagamat tila mahina ang apoy, nang magsanib ang mga ito, mas uminit ang nakakatakot na aura. Si Irish na nakatayo sa gitna ng nag-aalab na teritoryo ay mukhang isang fire empress. Halatang nakontrol niya ang apoy. Kung ito man ay ang kanyang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast o True Energy Consolidated Territory, lahat sila ay napakabilis ni Irish. Napakabilis nito na hindi man lang naabutan ng ilang tao ang nangyayari. Whoosh! Di nagtagal, nagsimulang kumilos si Irish. Pinalibutan siya ng apoy sa kanyang teritoryo sa gilid. Kakaibang, tila ito ay naging armor na nagbabantay sa kanya habang sinusundan niya si Alvin sa napakabilis na bilis. Parang may dumaan na ball ang apoy sa kanyang gising. Ang isang sunog na amoy ay maaaring maamoy sa hangin. Talagang hindi siya nagpapakita ng anumang awa. Marami sa mga powerhouse ng Saint Stage sa paligid ang nagulat nang makita nilang kumilos si Irish. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, nakikita nilang hindi nagpakita ng anumang awa si Irish sa ngayon. Bukod pa riyan, sa paghusga sa lakas na kanyang pinakawalan, pakiramdam nila ay malaki ang tsansa niya manalo kahit na hamanin niya ang mga nasa top 5 nanogram 7 ranking, lalo pa ang top 10. Ang sect leader na si Yuna ay talagang nakakuha ng isang mabuting disipulo. Marami sa mga powerhouse ng Saint Stage mula sa iba't ibang sekta ang napuno ng inggit, selos, at inis nang tumingin sila kay Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect. Napakalakas na ni Yuna sa kanyang sariling karapatan. Ngayon, mayroon pa siyang alagad na madaling talunin ang kanilang mga alagad. Lahat sila ay berde sa inggit. Ang lakas talaga ni Lady Flare. Sa paghusga sa kanyang paninindigan, parang wala talaga siya ang naghihintay. Nagtataka ako kung kakayanin ito ng pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Sa tingin ko imposible. Pinagmasdan ng grupo ng mga tao ang arena ng buong konsentrasyon. Lahat sila ay sabik na makita kung ano ang magiging kalagayan ni Alvin sa harap ng napakalakas na Irish. Sa sandaling ito, tila nakikita nilang lahat ang eksena ng pagkatalo ni Alvin sa isang suntok lamang. 1596. Dahil sa kumpiyansa ni Alvin, hindi nagpakita ng awa si Irish nang kumilos siya. Bukod dito, pinakawalan niya ang kanyang buong puwersa sa sandaling umatake siya. Ipinakita nito kung gaano niya pinagkakatiwalaan si Alvin at para ipakita din sa iba na hindi siya naging maluwag sa anumang paraan. Hindi siya nagpakita ng anumang awa at hindi rin kailangan para sa kanya na magpakita ng anumang awa. Ang lakas ni Irish ay talagang tumaas sa ganoong antas. Nang makita ni Alvin ang lakas ni Irish, labis siyang nataranta. Bagamat alam niyang malakas siya, hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon kalakas siya.
Kung hindi siya nakapasok sa Paramount Saint Rudiment stage, malamang na hindi siya magiging katapat nito kahit na nailabas niya ang lahat ng kanyang mga diskarte. Whoosh! 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 Matapos tingnan si Irish, si Alvin ay may malinaw na ideya tungkol sa kanyang lakas. Sa isang pag-iisip pa lang, ang lugar sa loob ng 100 metrong radius sa paligid niya ay agad na nagbago sa dagat ng mga espada. 10,000 espada ang sumugod pasulong, ang lugar sa paligid ng kanilang wake ay tila napunit. Sinabayan din ito ng nakakatusok na ingay. Sa lugar kung saan nag-overlap ang kanyang teritoryo sa teritoryo ni Irish, nagsimulang mabasag ang flame territory habang ang mga sinag ng espada ay dumaan na parang salamin na natama ng malakas na impact. Ang 10,000 Swords territory ni Alvin ay parang isang malaking martilyo na bumagsak ng malakas sa ibabaw ng salamin. Tulad ng domino effect, bagamat isang bahagi lamang ng flame territory ni Irish ang nabasag ng 10,000 Swords territory ni Alvin, nagsimula itong makaapekto sa iba pang bahagi ng kanyang teritoryo. Sa sandaling ito, sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga tao, ang sobrang malupit na 10,000 Swords territory ni Alvin ay ganap na winasak ang flame territory ni Irish. Tila kasing dali ng pagdurog ng mga tuyong dahon. Sa katunayan, ang teritoryo ni Irish ay itinuturing na napakalakas. Gayunpaman, may gap pa rin kung ikukumpara sa 10,000 Swords territory ni Alvin. Sa harap ng kanyang teritoryo, ang kanyang flame territory ay tila napakahina, gumuho sa unang suntok. Ito ay ganap na nawasak sa isang kisap lamang ng mata. J-joke ba ito? Nang makita ito ng mga tao, marami sa kanila ang may parehong iniisip sa kanilang isipan. Nagiging maluwag si Lady Flair kay Alvin, tama ba? Hindi ba ito masyadong halata? Kahit na silang dalawa ay imminent Saint Stage powerhouses, at kahit na may agwat sa pagitan ng kanilang mga teritoryo, imposibleng maging napakalaki ng pagkakaiba, di ba? Tiyak na pinipigilan ni Lady Flair ang kanyang sarili. Maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan. Wala sa kanila ang mga powerhouse ng Saint Stage. Ang mga powerhouse ng Saint Stage na naroon sa eksena, kasama si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ay tahimik lahat sa sandaling ito. Ang Alvin na ito ay talagang nanggaling sa Mortal Continent. Naguguluhan si Yuna habang nakatingin kay Alvin. Bagamat mahina niyang nahulaan na ang lalaking minahal ng kanyang alagad ay hindi isang ordinaryong tao, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Ang kanyang teritoryo lamang ang sumire sa teritoryo ng kanyang disipulo. Bilang isang powerhouse ng Saint Stage, natural na nakikita niya na ang kanyang disipulo ay hindi mapagbigay. Sa katunayan, ang teritoryo na inihagis niya ay ang pinakamataas. Gayunpaman, ang kanyang teritoryo ay agad na nawasak sa sandaling ihagis ni Alvin ang kanyang teritoryo. Napakasigurado niyang si Alvin ay hindi isang powerhouse ng Saint Stage. Dahil dito alam niya kung gaano kakilakilabot ang teritoryo ni Alvin. Talagang hindi ito isang ordinaryong teritoryo. Sa katunayan, ang kanyang disipulo, ang teritoryo ni Irish ay isang napaka-advanced na flame territory. Ang dahilan kung bakit napakalakas ni Irish ay dahil din sa kanyang makapangyarihang teritoryo. Gayunpaman, ang makapangyarihang flame territory na sinalagyan ni Irish ay nabasag sa harap ng teritoryo ni Alvin. Nangyari ang lahat sa isang kisap lang ng mata. Napakabilis nito na hindi man lang napagtanto ng karamihan sa mga tao kung ano ang nangyayari. Anong uri ng teritoryo ang eksaktong taglay ni Alvin? Si Old Manin mula sa Skyrex sect ay sobrang putla. Matapos makita ang teritoryo ni Alvin, naramdaman niyang malamang na sapat ang kapangyarihan ni Alvin para talunin si Irish. Katulad ni Yuna, isa siyang powerhouse ng Saint Stage. Nakikita niyang hindi nagpakita ng anumang awa si Irish. Kahit noon pa man, nagawa pa rin ni Alvin na makakuha ng mataas na kamay tungkol sa teritoryo. Ang iba pang mga powerhouse ng Saint Stage ay namangha rin. Habang ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Stage ay nag-uusap sa isa't isa, ang ibang mga tao na sa una ay nag-akala na si Irish ay maluwag sa loob kay Alvin ay napagtanto na hindi nila siya naiintindihan.
Kung si Lady Flare ay hindi nagiging maluwag, kung gayon, hindi ba talaga nakakatakot ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan, si Alvin? Tama. Masyadong katawa-tawa. Sa sandaling lumitaw ang kanyang teritoryo, agad nitong winasak ang teritoryo ni Lady Flare. Si Lady Flare ay isang powerhouse na nireranggo sa Heaven Rankan. Sinasabing kalahati ng kanyang lakas ay umaasa sa kanyang teritoryo. Kung wala ang kalamangan mula sa kanyang teritoryo, si Lady Flare ay parang tigre na nawala ng ngipin. Paano nila ipagpapatuloy ang laban na ito? Maraming tao ang nabigla pa rin mula sa teritoryo ni Alvin. Matapos wasakin ang sarili niyang teritoryo sa isang kisap mata, nagulat din si Irish. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, Kuya Darfield, anong teritoryo ito? Pakiramdam ko ay wala ng pagtutol ang aking teritoryo sa harap ng inyong teritoryo. 10,000 swords territory, nakangiting sagot ni Alvin. 10,000 swords territory. Nang marinig ni Irish ang kanyang mga salita, tumango siya. Maya-maya pa ay nagmulat na ang kanyang mga mata. Bagamat sigurado siyang may kakayahan si Alvin na labanan siya batay sa kanyang kumpiyansa, nabigla pa rin siya sa eksena kanina. Ang kanyang teritoryo lamang ay sapat na upang sirain ang kanyang teritoryo. Nang maisip niya ito, naramdaman niya ang isang mapang-ipang aura na umaakay sa kanya. Nagdulot ito ng kahirapan sa kanyang paghinga sa sandaling ihagis ng kanyang Kuya Darfield ang kanyang teritoryo, ngunit sa oras na iyon, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Pagkatapos lamang na masira ang kanyang teritoryo ay napagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa kanyang Kuya Darfield. Dahil ang kanyang teritoryo ay nawasak, ito ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay lubhang naapektuhan din. Sa ganitong mga pangyayari, ang resulta ay natukoy na 10,000 swords territory. Nang sumagot si Alvin kay Irish, narinig din ng mga tao sa paligid ang kanyang mga salita. 10,000 swords territory. Gaya ng inaasahan sa pangalan nito. Natatakot ako na mayroon talagang 10,000 solidified sword race sa teritoryo ni Alvin. Higit pa rito, wala itong pinagkaiba sa mga totoong espada. Napakapangangibabaw na teritoryo. Hindi ako makapaniwalang napakalakas nito. Nakatuon ang atensyon ng karamihan sa mga tao sa nangingibabaw na sinag ng espada sa lugar sa loob ng 100 metrong radius sa paligid ng Alvin. Ang mga sinag ng espada na ito ay tila nakapalibot kay Alvin at bumuo ng isang mundo ng mga espada. 10,000 swords territory. Pinaikit ni Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Kung ito talaga ang 10,000 swords territory. Don't tell me siya ang kahalili ng First Absolute. Si Yuna ay may lihim na itinatago sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng fortuitous encounter noong bata pa siya. Ang hindi inaasahang pagtatagpo na iyon ay nagbigay daan sa kanya na makuha ang pamana ng isang babaeng powerhouse na nagsasabing siya ang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, ang 5th Absolute ng 7 Absolute Sect. Pagkatapos niyang makuha ang legacy ng Blazing Phoenix Progeny, siya ang naging tanging kahalili ng Blazing Phoenix Progeny. Ito ay eksaktong dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo na nagbigay daan sa kanya na orihinal na walang makapangyarihang likas na talento na lumampas sa kanyang sariling potensyal. Kung paano siya nagkaroon ng kapangyarihan na kahit ang Imperial Family ng Windfall Nation ay kinatatakutan. Alam na alam niya na kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagkikitang iyon, hindi sigurado kung siya ay maaaring maging isang powerhouse ng Saint Stage na kinatatakutan ng Imperial Family ng Windfall Nation. Ang buong buhay niya ay nabago ng hindi inaasahang pagkikitang iyon. Dahil dito, lubos siyang nagpapasalamat sa babaeng powerhouse na nag-iwan ng legacy ng Blazing Phoenix Progeny sa kanya. Naalala pa niya ang mensahe niya. Ayon sa mensaheng iniwan ng babaeng powerhouse, binanggit niyang umaasa siya pagkatapos makuha ni Yuna ang legacy, patuloy niyang ipapasa ang legacy ng Blazing Phoenix Progeny hanggang sa paglitaw ng 7 Absolute Suite mula sa 7 Absolute Sect. Sa sandaling lumitaw ang 7 Absolute Suite, ang kanilang Blazing Phoenix Progeny ay kailangang bumalik sa 7 Absolute Sect, at kung ito ay kinakailangan ng 7 Absolute Sect, kailangan nilang isakripisyo ang lahat para dito.
Alam ni Yuna na ang kanyang likas na talento ay ordinaryo lamang at mahirap para sa kanya na magkaroon ng malalaking tagumpay kahit na patuloy niyang iangat ang kanyang lakas. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng mga batang mahuhusay na henyo na maaaring magpatuloy sa pamana ng Blazing Phoenix Progeny mula pa noong nakalipas na panahon. Si Irish ang batang talentadong henyo kung saan napagpasyahan niyang ipasa ang legacy. Kahit na siya ay mula sa mortal continent, ang kanyang likas na talento ay pambihira. Ang mas nakakagulat ay ang pag-unlad na ginawa ni Irish sa pamamagitan ng paglinang ng pamamaraan ng paglilinang ng isip ng Blazing Phoenix Progeny ay napakabilis na para bang ang pamamaraan ng paglilinang ng isip ng Blazing Phoenix Progeny ay iniayon para sa kanya. Batay sa kasalukuyang tagumpay ni Irish na umasa sa Blazing Phoenix Progeny sa maikling panahon na ito, alam ni Yuna na buong pagmamalaki niyang maiangat ang kanyang ulo sa harap ng babaeng powerhouse na nagpasa sa kanya ng Blazing Phoenix Progeny. Dahil sa kanyang ordinaryong likas na talento, mahirap para sa kanya na pasanin ang responsibilidad ng Blazing Phoenix Progeny. Gayunpaman, kaya ng kanyang alagad. Naniniwala siya na ang kanyang disipulo ay hindi magiging mas mahina kaysa sa iba pang 5 kahalili ng 7 Absolute Sect, hindi mabibilang ang First Absolute, Fog Rain. Hindi siya nang ahas na ikumpara sa First Absolute, Fog Rain. Ito ay dahil, sa mensaheng iniwan ng babaeng powerhouse na nagpasa ng legacy sa kanya, mayroong ilang impormasyon tungkol sa 7 Absolute Sect na nakapaloob din dito. Ipinaliwanag nito ng detalyado ang Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect. Bilang unang absolute ng 7 Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny ay hindi katulad ng iba pang 6 na absolute. Maaari itong manatiling tulog sa loob ng ilang libong taon nang walang kapalit. Maaari itong tumagal ng ilang 10,000 taon o ilang 100,000 taon nang walang kahalili. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang kahalili nito, nangangahulugan ito ng bukang liwayway ng isang bagong panahon. May isang kasabihan na kumalat sa Tao Martial Saint Plan, ang kahalili ng Fog Rain ng 7 Absolute Sect ay makakagawa ng mga ulap na may pagpihit ng kamay at ulan sa isa pang pagliko ng kamay. Ang kasabihang iyon ay kinilala rin ng karamihan ng mga tao sa Tao Martial Saint Plan. Batay doon, makikita kung gaano kakilala ang Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect. Sinasabi na ang dating kahalili ng Fog Rain ay isang powerhouse na tinawag ang kanyang sarili na Sword Saint. Ang teritoryo na pinagkadalubhasaan niya ay walang iba kundi ang 10,000 Swords Territory. Ito ang dahilan kung bakit natigilan si Yuna nang marinig niyang sinabi ni Alvin na ang teritoryo na pinagkadalubhasaan niya ay ang 10,000 Swords Territory. 1597. Siguro nagkataon lang. Kung tutuusin, napakalaki ng Tao Martial Saint Land. Hindi na kailangang magtaka. Bagamat ang dating kahalili ng Fog Rain ay nakabisado ang 10,000 Swords Territory, walang nakakaalam kung ano ang hitsura nito. Nagkataon lang na magkatulad ang mga pangalan ng mga teritoryo, tiniyak ni Yuna sa kanyang sarili sa loob. Nang maisip niya ito, muli siyang kumalma. Gayunpaman, kahit na hindi siya ang kahalili ng Fog Rain, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect, nakakamangha na taglay niya ang ganoong kataas na likas na talento. Hindi siya maaaring mas matanda kay Irish, ngunit mayroon na siyang lakas na kayang talunin siya. Ang mga mata ni Yuna ay kumikinang habang iniisip niya kung maaari niyang kunin si Alvin bilang isang disipulo sa pamamagitan ng kanyang koneksyon kay Irish. Kung pareho niyang sina Irish at Alvin bilang kanyang mga disipulo, hindi na siya magsisisi sa kanyang buhay. Pagtagumpayan ni Irish ang legacy ng Blazing Phoenix Progeny kaya ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mapigilan ng Drift Blaze Sect. Para kay Alvin, kahit na ang kanyang likas na talento ay napakataas din, hindi banggitin na siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Irish, hindi niya akalain na malalampasan ni Alvin ang Irish sa hinaharap. Ang mental cultivation technique ng Blazing Phoenix Progeny ay magiging mas nakakatakot sa mga susunod na yugto. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang tiwala niya kay Irish. Dahil dito, naisipan niyang kunin si Alvin bilang isang disipulo at alagaan siya para maging susunod na sect leader ng Drift Blaze Sect. Sayang.
Ngayong nawasak na ang teritoryo ni Lady Flare, nakatakda na ang resulta. Maraming tao ang umiling at bumaantong hininga. Ang mga mata na nakatutok kay Alvin ay naging komplikado. Noong una, hindi nila akalain na si Alvin ay magiging katapat ni Irish. Gayunpaman, ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mata ay nagbigay sa kanila ng isang magandang sampal sa kanilang mga mukha. Bagamat may ilang tao na naramdamang maluwag si Irish, hindi na sila nagsalita pa pagkatapos sabihin ng mga powerhouse ng Saint Stage na naruroon sa eksena na ibinigay ni Irish ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang sariling haka-haka. Paano magiging mas tumpak ang kanilang mga haka-haka kaysa sa paghatol ng mga powerhouse ng Saint Stage? Bukod sa teritoryo, ang giant beast phenomenon ni Lady Flare ay napakalakas din. Firms. Kung hindi ginamit ng Alvin na ito ang kanyang teritoryo, hindi niya magagawang talunin si Lady Flare. Sobra na. Ang teritoryo ay teknik din ni Alvin. Bakit hindi niya ito magagamit? At saka, hindi niya pinagbawalan si Lady Flare na gamitin ang kanyang teritoryo. Tulad ng nangyari, sinira ng kanyang teritoryo ang kanyang teritoryo. Tama. Maliban sa mga martial at Dao cultivator na nasa ibaba ng Paramount Saint Rudiment Stage, sino pa ang aasa sa kanilang True Energy Consolidated Beast Technique? Maaari mo ring sabihin na tiyak na hindi siya katugma ni Lady Flare kung pareho silang nasa Perfection Saint Rudiment Stage. Nagbulungan ang grupo ng mga tao. Batay sa kanilang mga salita, sigurado sila na si Alvin ay mas malakas kaysa kay Irish dahil ang kanyang teritoryo ay napakalalaban sa langit. Tungkol naman sa ibang bagay, hindi nila akalain na makakalaban ni Alvin si Irish. Nakakatawa si Alvin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, binawi niya ang kanyang 10,000 swords territory. Sa isang pag-iisip lang, ang 10,000 sword race sa loob ng 100 meter radius ay nawala sa isang kisap mata. Nagulat ang lahat, kabilang si Irish. Talagang binawi ni Alvin ang kanyang teritoryo. Ang mga mata ng maraming tao ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Mukhang narinig niya tayo. Mukhang ganoon nga. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Lalabanan ba niya si Lady Flare nang hindi ginagamit ang kanyang teritoryo? Kung ganoon nga, naghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Nag-uusap ang mga tao sa isa't isa. Ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin ay tila tumitingin sila sa isang tulala. Pakiramdam nila ay tanga lang ang gagawa ng ganoon. Nasa harapan na niya ang pagkakataong manalo, at gayon pa man, ibinasura niya ang kalamangan na mayroon siya. Ito lang naman ang naghahanap ng gulo. Sa di kalayuan, ang Great Young Master ng Sito Clan, Hyder, at Harrison, ang Supreme Elder ng Sito Clan, ay nagulat din sa teritoryo ni Alvin. Bagamat alam nilang sapat ang lakas ni Alvin para makapasok sa Heaven Ranking, hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalakas siya hanggang sa puntong masisira niya ang teritoryo ni Irish sa isang kisap mata lamang. Si Irish ay hindi isang ordinaryong powerhouse ng Imminent Saint Stage kung tutuusin. Bagamat ang kanyang kasalukuyang ranking ay ika-23 lamang sa Heaven Ranking, makikita ng lahat na siya ay sapat na makapangyarihan upang makapasok sa nangungunang 10 sa Heaven Ranking. Gayunpaman, inilagay pa rin siya ni Alvin sa isang hindi magandang posisyon. Tila nakatakda na ang kinalabasan. Noong inakala nilang sasamantalahin ni Alvin ang pagkakataong talunin siya sa isang suntok, nagulat silang lahat. Kanina, narinig din nila ang mga bulungan mula sa karamihan. Nadama nila na ang lahat ng ito ay walang basang chismis. Ang isang teritoryo ay bahagi ng lakas ng isang tao. Kung ang teritoryo ng isang tao ay makapangyarihan, natural, nangangahulugan din ito na ang isa ay makapangyarihan. Hindi sumagi sa kanilang isipan na mag-aalala si Alvin tungkol sa opinyon ng mga tao hanggang sa talagang binawi niya ang kanyang 10,000 swords territory. Kuya Darfield, hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban na ito, sabi ni Irish kay Alvin. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita bago siya tuluyang tumango. Ang dahilan kung bakit niya binawi ang kanyang 10,000 swords territory ay para makita niya kung gaano kalakas ang Firebird phenomenon ni Irish kumpara sa kanyang Divine Dragon phenomenon. Natural, hindi siya naabala sa opinyon ng karamihan.
Hindi siya isang taong kailangang makinig sa opinyon ng iba. Matapos marinig ni Alvin ang mga salita ni Irish, nagsimula na rin siyang kumalma. Naramdaman niya na kahit na gusto niyang ikumpara ang kanyang True Energy Consolidated Beast kay Irish, hindi niya kailangang magmadaling gawin ito ngayon. Sa sandaling ito, ang boses ng elder ng Drift Blaze Sect ay umalingaw-ngaw sa isang napapanahong paraan habang ibinalita niya ang resulta ng labanan. Para sa labanan ngayon, ang pansamantalang advisor ng Sito Clan, Master Darfield, ay mananalo laban sa Lady Flare ng Drift Blaze Sect ng ating Drift. Hanggang ngayon, may mga taong hindi pa rin makapaniwala sa kinalabasan ng labanan. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa kanilang mga mata. Walang paraan para pabulaanan nila ito. Ang labanan ay natapos ng ganoon. Nang matapos ito, ang mga tao mula sa iba't ibang sekta na dumating upang manood ng palabas ay napuno ng masalimuot na pakiramdam. Nagpa-sale sila dito dahil gusto nilang makita ang kakayahan ng interim advisor ng Sito Clan. Sa wakas, nalaman nila ang kanyang lakas. Ito ay hindi masyadong masama kung ito ay tungkol lamang sa kanyang lakas. Nasa imminent saint stage lang siya kung tutuusin. Hindi siya maglalagay ng malaking banta sa ibang mga sekta. Gayunpaman, lumitaw ang kanilang masalimuot na damdamin dahil sa relasyon nina Alvin at Irish. Sa Windfall Nation, mayroon bang hindi nakakaalam tungkol sa posisyon ni Lady Flare sa Drift Blaze Sect? Sa isang tiyak na lawak, ganap na kinakatawan ni Lady Flare ang kanyang master, si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze Sect. Sa madaling salita, si Lady Flare lamang ang kwalipikadong kumatawan sa buong Drift Blaze Sect. Nangangahulugan ito na ang relasyon sa pagitan ng Drift Blaze Sect at ng Sito Clan ay magiging mas malapit. Sa kanilang opinyon, ito ay hindi maganda. Dahil natapos na ang labanan, nagsimulang umalis ang mga tao mula sa iba't ibang sekta pagkatapos magpaalam sa Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze Sect. Maging ang powerhouse ng Saint Stage mula sa Skyrex Sect, si Old Man Yin, ay umalis din, kasama si Hogan, ang young sect leader ng Skyrex Sect, kasama niya. Sa kanilang paglalakbay pabalik, ang kanyang mukha ay napakalungkot dahil siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi ako makapaniwala na nanalo talaga siya. Gayunpaman, dapat siyang mamatay kahit anong mangyari. Sa paglalakbay, paulit-ulit na inuulit ni Hogan ang mga salitang ito. Batay sa kanyang mga salita, halatang kinasusuklaman niya si Alvin. Kung hindi siya mamamatay, mahihirapan akong matulog at kumain. Sa wakas, hindi napigilan ni Old Man Yin na sumigaw, young sect leader, kung maaari, mangyaring kalimutan ang tungkol sa hindi kasiya siyang pagkikita mo sa pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Bakit? Nang marinig ni Hogan ang kanyang mga salita, agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Sinaktan niya ako hanggang sa puntong ito, at sinasabi mong kalimutan ko ito. Imposible. Imposibleng imposible. Young sect leader, alam kong sabik kang crush siya. Kung pipilitin mong labanan siya, mangyaring isaalang-alang na bukod sa Sito Clan na sumusuporta sa kanya, kahit si Irish ay hindi tatayo sa gilid at manunood. Ngumiti ng pilit ang matandang Yin. Irish. Kumunat ang noo ni Hogan, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Si Irish ay si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Napabuntong hininga ang matanda. Lady Flare. Gusto kong labanan ang lalaking iyon mula sa Sito Clan. Ano ang kinalaman nito sa kanya? At saka, natalo siya ng lalaking iyon at pumalit sa kanya sa Heaven Ranking. Sigurado akong galit siya sa kanya. Paanong posible na gawin niya ang lahat para sa kanya? Bagamat alam ni Hogan na nanalo si Alvin sa labanan ngayon, hindi niya alam ang mga detalye. Ang matandang nasa tabi niya ay walang oras para punan siya ng maayos sa nangyari. May mga bagay na hindi mo alam, young sect leader. Huminga ng malalim ang matanda bago niya sinabi kay Hogan ang lahat ng nangyari, kasama na kung paano magkakilala sina Alvin at Irish at maaaring maging magkasintahan. Ang Alvin na iyon ay talagang may ganoong relasyon kay Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Matapos malaman ang tungkol dito, ang mukha ni Hogan ay naging sobrang malungkot. Ang mga asul na ugat ay bumungad sa kanyang mga templo, at ang kanyang mukha ay naging mas mabangis.
Paano siya magkakaroon ng ganoong relasyon kay Lady Flare mula sa Driftblaze sect? Hindi. Imposible. Imposible. Si Hogan ay umungal ng malakas sa inis. Kahit mayabang siya, hindi siya tanga. Maliban sa nakababatang henerasyon ng mga disipulo ng Imperial Family, kung may ibang tao na hindi niya pinanggahasang saktan, ito ay si Lady Flare ng Driftblaze sect. Sa Windfall Nation, mayroon bang hindi nakakaalam na si Lady Flare ang heartstring ni Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect? Dahil sa lakas ni Yuna, kahit ang nakababatang henerasyon mula sa Windfall Nation's Imperial Family ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Lady Flare. 1598. Dahil dito, alam ni Hogan na imposible para sa kanya na umasa sa Skyrex sect para makapaghiganti matapos niyang malaman ang tungkol sa relasyon nina Alvin at Irish. Ang Skyrex sect ay hindi makakasakit kay Irish o sa Driftblaze sect. Maging ang kanyang ama, ang sect leader ng Skyrex sect, ay hihilingin sa kanya na palayain ang puot na ito kapag nalaman niya ang tungkol dito. Sa wakas ay naunawaan na ni Hogan kung bakit hihilingin sa kanya ng matandang katabi na pabayaan ang bagay na iyon. Gayunpaman, puno pa rin ng puot ang kanyang puso. Kahit ayaw niya, wala siyang magagawa. Kung tungkol sa lakas, hindi siya katapat ng lalaki. Kung tungkol sa background, parang natalo din siya sa lalaki. Tila pinigilan siya ng lalaking iyon sa lahat ng posibleng paraan tulad ng isang napakalaking bundok na dumiin sa kanyang ulo. Wala siyang makitang liwanag, tanging kadiliman lang. Natural, hindi alam ni Alvin ang mga iniisip ni Hogan o kung gaano siya hindi nagbitiw. Sa sandaling ito, dahil kay Irish, siya ay naging panauhing pandangal ng Driftblaze sect. Maging ang dalawang lalaki mula sa Sito clan ay naging mga escort niya. Mula nang dumating silang tatlo sa Driftblaze sect, ito ang unang pagkakataon na naghanda ang sekta ng piging para salubungin sila. Natural, alam ng Hyder at Harrison na ito ay dahil kay Alvin. Sa panahon ng kapistahan, si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect, ay nakaupo sa host seat habang si Irish ay nakaupo sa kanan niya. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Alvin, at ang ngiti sa kanyang mukha ay umakma sa kanyang napakagandang mukha. Tila ang kanyang hitsura ay maaaring gumawa ng lahat ng bagay sa paligid na maging madilim. Nang makita ito ni Yuna, napabuntong hininga siya sa sarili. Nakita niya na ang mga iniisip ng kanyang disipulo ay ganap na nakatuon kay Alvin. Bagamat siya ang kanyang amo, ang kanyang posisyon sa puso ng kanyang disipulo ay malamang na malayo sa pagiging maihahambing kay Alvin. Wala siyang magawa kahit na nakaramdam siya ng selos. Marahil, ang kasabihang, ang isang may sapat na gulang na babae ay hindi maaaring panatilihin sa bahay, ay tumutukoy sa sitwasyong ito. Natural, alam ni Yuna na hindi angkop na gamitin ang kasabihang ito para ilarawan ang kanyang disipulo dahil nagkita lang sila ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang disipulo, sa kamay, ay kilala si Alvin sa mahabang panahon at nahulog sa kanya mula noon. Sa panahon ng kapistahan, ang Hyder at Harrison ay nagmungkahi ng bawat isa sa toast kay Yuna. Para sa kapakanan ni Irish, hindi sila tinanggihan ni Yuna. Ito ay maaaring ituring bilang kanyang pagbibigay sa kanila ng tanda ng paggalang. Sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy ni Hyder at Harrison ang pagkain bago sila nagpaalam sa iba nang mapansin nilang tumahimik ang kapaligiran, naiwan doon si Alvin. Pareho silang hindi tanga. Natural, alam nilang tumahimik ang kapaligiran dahil sa kanila. Dahil dito, nagpasya silang dalawa na umalis. Sa sandaling umalis sina Hyder at Harrison, inutusan din ni Yuna ang mga attendant na umalis. Pagkatapos noon, tanging sina Alvin, Irish, at Yuna lamang ang naiwan sa eksena. Salamat sa sect leader Yuna sa iyong pangangalaga kay Irish sa loob ng ilang taon na ito, ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat kay Yuna habang siya ay tumayo. Si Irish ay alagad ko, syempre ako ang nag-aalaga sa kanya. Sa kabilang banda, sino ka para pasalamatan ako sa ngalan niya? Walang pakialam na tanong ni Yuna habang pinag-aaralan niya si Alvin ng may pagtataka. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, saglit siyang natigilan. Ang relasyon nila ni Irish. Kung friends, ang sagot niya, halatang higit pa sila doon.
Kung magkaibigan lang sila, paano sila mawawala ng cool kapag nagkita sila? Kung sinagot niya na si Irish ay parang kapatid niya lang. Parang hindi rin angkop. Kung ito ang bersyon niya noon, masasabi niyang totoo lang na kapatid niya si Irish. Gayunpaman, mula noong insidente na kusang isinakripisyo ni Irish ang kanyang sarili para sa kanya, ang kanyang damdamin para kay Irish ay sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Kaya lang ayaw niyang aminin. Nang muli siyang magkita makalipas ang ilang taon, napagtanto niyang hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman sa kanyang puso. Natural, wala siyang planong ihayag ang nararamdaman niya ngayon. Kung naipahayag na niya ang kanyang nararamdaman ngayon at nakasama si Irish, paano niya haharapin ang kanyang dalawang kasintahan na ang kinaroroonan ay misteryo pa rin? Guru. Bagamat medyo nadismaya si Irish nang makita niya kung gaano nabigla si Alvin sa tanong ng kanyang amo, nagkusa pa rin siyang iligtas siya mula sa kahihiyan. Girl, hindi ka pa nga kasal, at tinutulungan mo na siya ng sobra. Kung pakakasalan mo siya, hindi ka ba mabubuli sa kanya noon? Isang bihirang pangyayari para kay Yuna ang magbiro. Ang biro na ito ay naging sanhi din ng pamumula ng mga pisngi ni Irish. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na para bang siya ay isang maliit na batang babae na naghihintay na magpakasal. Sige, hindi nakita guguluhin pa. Tumigil si Yuna sa pagngiti at itinoon ang atensyon kay Alvin. Tumingin siya sa kanya na may nagbabagang tingin bago nagtanong, Master Darfield, ang teritoryo na ginawa mo kanina ay parang tinatawag na 10,000 Swords Territory. Sect Leader, ikaw ang master ni Irish. Natural, ikaw din ang senior ko. Masyadong pabigat ang titulong master, pwede mo na lang akong tawagan sa pangalan ko. Ngumiti si Alvin ng mapait. Siya ay patuloy na sumagot sa kanya, ang aking teritoryo ay talagang tinatawag na 10,000 Swords Territory. Pinangalanan mo ba? Tanong ni Yuna. Siyempre hindi. Umiling si Alvin. Mula nang makapasok ako sa Paramount Saint Rudiment Stage, napakaraming impormasyon tungkol sa mga teritoryo ang lumitaw sa aking isipan. Ayon sa impormasyon sa aking isipan, nalaman ko na ang teritoryong pinagkadalubhasaan ko ay talagang tinatawag na 10,000 Swords Territory. Hindi mo pinangalanan. Nang marinig ang kanyang mga salita, kumirot ang puso ni Yuna. Dati, akala niya ay si Alvin ang nagpangalan sa kanyang teritoryo ng 10,000 Swords Territory. Parang nagkamali siya. Bagaman maraming mga teritoryo na may parehong pangalan, bukod sa mensaheng iniwan ng nakatatanda na nagpasa sa akin ng Blazing Phoenix Progeny na legacy, wala pa akong narinig na anumang teritoryo na tinatawag na 10,000 Swords Territory bago sa buhay ko. Napabuntong hininga si Yuna. Muli siyang tumingin kay Alvin at diretsyong sinabi, 7 Absolute Sect. 7 Absolute Sect. Nang marinig ni Alvin si Yuna na binibigkas ang tatlong salitang ito ng biglaan, natarante siyang nagtanong, Sect Leader Yuna, ang 7 Absolute Sect ba na ito ay isang sekta din sa Windfall Nation? Kahit na hindi niya alam kung bakit biglang binanggit ni Yuna ang 7 Absolute Sect, tinanong niya pa rin siya tungkol dito. Si Irish, sa kabilang banda, ay alam ang tungkol sa 7 Absolute Sect. Gayunpaman, naguguluhan din siya. Bakit babanggitin ng kanyang amo ang 7 Absolute Sect sa harap ng kanyang kuya Darfield? Ang 7 Absolute Sect ay isang puwersa ng Dao Martial Saint Land noon pa man. Kung hindi dahil sa kanyang amo ang nagsabi sa kanya tungkol dito, hindi niya malalaman na ang gayong puwersa ay umiral na sa Dao Martial Saint Land noon. Bukod dito, alam din niya ang mental cultivation technique ng Blazing Phoenix Progeny na nilinang niya ay mula sa 7 Absolute Sect. Ang 7 Absolute Sect ay mayroong 7 Absolute. Si Blazing Phoenix ang ikalimang Absolute ng 7 Absolute Sect. Nang marinig ni Yuna ang mga salita ni Alvin, gulat na tanong niya, hindi mo alam ang tungkol sa 7 Absolute Sect. Kung si Alvin ang kahalili ng Fog Rain, ang unang Absolute ng 7 Absolute Sect, dapat ay narinig niya ang tungkol sa 7 Absolute Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.